Karamihan sa mga tao ay isa lang ang kayang pag-isahin sa isang halimaw. Pero siya, kaya niyang pag-isahin ang sarili sa 9,999,000 halimaw. Ang unang halimaw na pinagsanib niya ay walang iba kundi ang alamat na si Emperor Demon Ra, may dugong maharlika. Kahit pa nagising niya ang ganitong kapangyarihan, kinutya pa rin siya ng lahat bilang isang walang silbing taunan. Dahil ang sistema ng pagsusuri ng mundo ay masyadong primitive, hindi nito kayang masukat ang napakalawak niyang potensyal. Sa mga sandaling iyon, dumating ang kanyang diwa sa bagong mundo. At bigla siyang nagmulat ng mga mata, habang sinusubukang unawain ang kanyang paligid. Isang kakaibang mensahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang mundo palang ito ay tinatawag na Blue Star, isang lupain ng lakas at kagalingan sa pakikipaglaban. Isang mundo na palaging sinasalakay ng mga halimaw mula sa mahiwagang mga portal. Ang mga halimaw na ito ay nakasira na ng maraming bansa sa mahabang panahon ng digmaan. Dahil dito, nakabuo ang sangkatauhan ng tinatawag na Beast Gene System. Sa pamamagitan ng pag-inject ng Beast Gene, maaaring mabuksan ang potensyal ng isang tao. At maging isang makapangyarihang mandirigma. Ito na lang ang natitirang paraan upang mailigtas ang sibilisasyong pantao. Kaya naman, ang Blue Star ay pumasok sa isang panahon kung saan ang lakas ng mandirigma ang siyang namamayani. Ang bida, isang binatang nagmula sa ibang mundo, ay isa na ngayong estudyante sa Warrior Preparatory School. Naghahanda para sa kanilang huling pagsusulit. Namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente noong siya'y nasa 2 taon pa lamang. Na siyang naging dahilan ng pagkasira ng kanyang motibasyon sa pag-aaral at pagsasanay. Kaya't nauwi siya sa pagiging pinakamahina sa klase. Habang iniisip niya kung ano ang susunod na hakbang, ang guro ay lumakad patungong entablado na may kumpiyansa sa kanyang hakbang at nagsabi, "Ayos ba kayo? Handa na ba? Uumpisahan na natin ang gene modification injections. Tandaan ninyo, lahat ng paghihirap ninyo nitong nakaraang 3 taon. Ang pagpapalakas ng katawan at paglinang ng martial energy, para sa sandaling ito." Dagdag pa ng guro habang seryosong tumingin. Para naman sa mga hindi seryoso ang training. Naalala niyang sabihin sa sarili, "Napaka-ridiculous nito. Nagpagod naman ako bakit kailangan kong maramdaman na kasalanan ko pa? Pero dahil ako na ang may hawak ng buhay ng orihinal na katawan na ito. Oras na para ayusin ko ang gulo niya." Dinala sila ng guro sa gene injection hall, kung saan may nakahanay na mga metal na kahon sa mesa. Sa loob ng mga kahon ay may gene awakening serum na naglalaman ng hilaw na genetic data ng mga halimaw. Pagkatapos ng injection, isa sa mga monster gene ay maa-activate. Karaniwan, kung gaano kalakas ang katawan ng isang tao, ganun din kalakas ang monster gene na Magi gising. Paalala ng guro, huwag kayong kabahan. Pagkatapos ng injection, manatiling kalmado at tanggapin ang kapangyarihan. Kapag tinawag ko ang pangalan mo, lumapit ka at kunin ang serum mo. Shen Pangfei, Miao, alam mo na. Isa-isa, tinanggap ng mga estudyante ang injection. Pagkatapos ng injection, nagsimulang umusok ang kanilang balat. At lahat ay napasigaw sa matinding sakit. Si I ay nagdalawang isip sandali, pero agad din niyang ipinikit ang mga mata at tinusok ang karayom sa kanyang katawan. Ngunit pagkalipas ng tila napakahabang panahon, napagtanto niyang wala siyang naramdamang sakit, hindi tulad ng inaasahan. Wala ring kahit anong pagbabago. Napansin ito ng guro at may bahid ng pagtataka sa kanyang tinig nang sabihin, "Ehi, parang wala kang reaksyon." Ngumiti si Ehi at nagbiro, "Teacher, peke po ba yung serum na nakuha ko?" Doon pumasok si Wong Tong Tong, na nagising na ang Jin, at mayabang na humalaklak. "Tingnan niyo to, mukhang hindi siya nagising." Ang mandirigmang hindi nagising ay parang ibong walang pakpak. "Game over ka na, di ba? Pero sa tingin ko, ayos lang din yan sayo. Hindi mo na kailangang maging mandirigma. At pwede ka nalang umuwi at hintiyang mamatay." Madalas mambuli ng mahihina si Wong Tong Tong. At dahil sa likas na mahiyain si Hihi, madalas niya itong pagtripan. Papalag na sana si Hihi. Pero bigla niyang naramdaman ang matinding pagtibok ng kanyang puso. Kasabay nito, isang system interface ang lumitaw sa kanyang isipan na nagpapakita ng nakuha, Infinite Monster Template. Host, E. System Rating, B. Martial Arts, ika-9 na antas ng Student Chi Cultivation.
Mga teknik, Mountain Fist, Hard Qigong. Monster templates, na-extract na. Mabilis niyang sinigawan si Wong Tong Tong. Umatras ka, pero mayabang siyang sumagot. Anong problema mo? Ano ngayon kung hindi ka nagising? Tigilan mo yang pagpapanggap. Umalis ka na. Bakit ako aalis? Senggal niya habang pinipigilan ang mga pagbabago sa katawan. Mahinang wika niya, kapag hindi ka umalis ngayon, huli na ang lahat. Sa susunod na sandali, nagising si Yi. At ang kapangyarihang lumabas ay mula sa Emperor Demon Ra bloodline. Si Wong Tong Tong, na nasa harapan mismo niya, ay tinangay ng isang malakas na shockwave at bumagsak sa lupa. Karamihan sa mga estudyante ay natusakrin sa lakas ng enerhiya. At ang ilan pa ay nagsuka dahil sa matinding presyon. Pero may 2 estudyante na hindi naapektuhan. At palihim na nag-isip, meron bang mas malakas sa akin? Bigla, nagpakita ulit ang system interface. Nagising, A-class template, Emperor Demon's Wrath. Mga kakayahan ng bloodline, Asher Breath, Thermonuclear Pulse, Nuclear Energy Engravings. Evolution form, Emperor Demon's Wrath template. Compatibility, fully unlocked. Compatibility rate, 3%. Habang umaalingaw ang mensahe ng system, umabot sa sukdulan ng tibok ng kanyang puso. At isang nakakakilabot na bughaw na liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Napatingin siya sa kanyang mga daliri na kumikislap ng asul na liwanag. At mahina niyang binigkas. Ito ba ang golden finger na ibinigay sa akin ng system? Nagulat din ang mga estudyanteng nakapaligid sa kanya at bulong-bulungan. Si Yi ba talaga yun? Siya ba ang nagtalsak sa ating lahat gamit lang ang energy field niya? Sa isang iglap, nawalan ng malay si Wong Tong Tong. At siya pa naman ay nagising gamit ang second-tier monster, ang Flame Lizard. Anong klase bang halimaw ang Jin Aiseng niya? Nahihiya ng kaunti, mahina niyang sabi. Pasensya na, mukhang naging magulo yung paggising ko. Sinabihan ko na silang umalis hindi lang sila nakinig. Bigla namang umalingaw ang broadcast ng eskwelahan. Lahat ng third-year students na nagising na. Agad na pumunta sa testing hall. Para sa Jin Awakening at Martial Arts Level Assessment. Uulitin, lahat ng nagising na estudyante, magtungo na sa testing hall. Sa loob ng testing hall, may 10 high-tech na cylindrical machine. Habang pumapasok ang bawat estudyante, lumalabas sa malaking screen sa entablado ang kanilang pangalan, klase, martial arts level. At ang monster gene na kanilang Jin Aiseng, si Li Xinyuan mula sa klase natin ay nagising ang third-tier monster. Speedblade Insect Bloodline. Ang swerte niya, dati siyang average lang, pero ngayon siya na ang number 1 sa klase. Si Chujo naman, paniguradong top ng buong batch. Hindi lang siya level 9 martial disciple. Nagising pa niya ang Ice Dragon. Isa sa pinakamataas na bloodline sa third tier. Mukhang siya na ang magiging valedictorian ng buong syudad. Nakita mo ba kung ano ang Jin Aiseng ni Miss Lu? Grabe, rare 4th tier. Bloodline, Ghostly Phoenix. Champion ng buong probinsya yan sigurado. Kapag lumabas ang tunay na anyo ng isang 4th tier monster, kaya nitong wasaki ng isang buong lungsod. Ang mga ordinaryong mandirigma, parang langgam lang sa harap nila. Tanging ang mga masters lang ang may laban. Habang nakikinig sa usapan ng mga kaklase, hindi naiwasan ni Yi na malito. Ang mga halimaw na kanilang Jin Aiseng ay inuri sa mga tier 3 at tier 4. Kaya bakit ang sa kanya ay A-class? Maya-maya, siya na ang tinawag para sa bloodline assessment. At lalong lumakas ang ingay sa silid. Sa shockwave na pinalabas niya kanina, mukhang nakatadhana siyang maging bigatin. Kapag naging maingat siya sa mga hakbang niya, siguradong makakadikit siya sa isang makapangyarihang tao. Pinanood ng mga tao habang lumalapit siya sa testing machine na parang isa siyang sikat na personalidad. Automatikong nagbigay daan ng mga tao. Dahil sa mundong ito, ang lakas ang lahat. Ang napakalakas niyang potensyal, ay likas na gumising ng respeto mula sa lahat. Nagbubulungan ang mga estudyante sa pananabik. Si Yi na ang susunod. Sa energy field na pinakita niya kanina, sigurado akong mataas ang level niya. Anong klaseng bloodline kaya ang kayang maglabas ng ganoon kalakas na presyon sa oras ng paggising? Iba ang lalaking to. Maya-maya, lumabas na ang kanyang impormasyon sa screen. Pero sa ikinagulat ng lahat, pawang basic lang ang mga detalyeng lumabas. Ang iba, puro tandang pananong.
Class 7, Yihi. Martial Disciple Level 3, Beast Bloodline, Unknown. Biglang naghalakakan ng mga kaklase niya. Martial Disciple Level 3, yung kapatid ko sa middle school kayang talunin yan. Unknown Bloodline. Baka wala talaga siyang bloodline. Pero hindi niya pinansin ang mga panlalait. Dahil eksaktong-eksakto lang ang nangyayari ayon sa kanyang inaasahan. Ang Emperor Demonra bloodline niya ay hindi na-detect. Pero lumitaw ang prompt para sa Infinite Monster Template. At kahit na iba ang template level niya kumpara sa iba, ibig sabihin nito, basta't matugunan niya ang mga kinakailangang kondisyon, maaari siyang gumamit ng walang limitasyong bilang ng monster templates. Ibig sabihin ba nito, maaari siyang maging hari ng mga halimaw? Lumapit siya sa guro at humingi ng leave of absence. Nakunat ang noo ng guro at nagtanong, gusto mong mag-leave? Para mag-aral sa bahay at bumalik na lang pagkatapos ng exams. Talaga bang iisipin kung mag-aaral ka talaga sa bahay? Metiyagang sumagot si Yihi. Teacher, gusto ko po talagang gumaling. Alam kong nahuhuli na ako. At kailangan ko ng espesyal na training. Kung hindi ako makahabol sa kanila, hindi ko na sila maaabutan. Seryosong sagot ng guro. Yihi, alam mong ang tanging paraan para maging mandirigma ay makapasok sa universidad. Oo, naiintindihan kong nagising mo na ang bloodline mo. Pero masyado pang mahina ang pundasyon mo. Hindi mo kakayanin ang entrance exams. Kaya maghanda ka na lang na ulitin ang taon at bumalik sa susunod. Huwag ka munang magmadali, masiglang sagot ni Yihi. Teacher, sa pagmamadali ako uunlad. Baka hindi niyo pa po naiintindihan. Pero ngayon na nagising ko na ang isang makapangyarihang bloodline. Sa pamamagitan ng matinding training. Sigurado akong magtatagumpay ako. Tingnan niyo ang mga mata ko. Hindi ko kayo kailanman pagsisinungalingan. Sandaling natigilan ng guro, pero tumanggo rin sa huli at nagsabi, ang mga mata mo, mukhang totoo nga. Sige, pero sa susunod na taon, kailangan mo pa ring bumalik at ulitin ang taon sa ilalim ng aking supervision. Matapos magpasalamat ng taos-puso sa guro, lumabas siya ng paaralan at nagtungo sa Warrior Center sa lungsod. Habang naglalakad, naisip niya, ginamit niya ang bahay ng kanyang mga magulang bilang collateral para makautang ng 600,000 piso. Dagdag pa ang bayad sa aksidente ng mahigit 1 milyon. Ngayon, meron na siyang matibay na panimulang pondo. May dalawang opsyon para palakasin ang sarili. Una, ang pagtaas ng kanyang warrior rank. Pangalawa, ang pagpapalakas ng compatibility ng Emperor Demonra template. Sa impormasyon ng Infinite Monster Template, nakasaad na bawat template ay nagsisimula sa isang compatibility point lang. Pero ang kay Emperor Demonra ay may 3 points. Saan galing ang karagdagang 2 puntos? Iisa lang ang sagot, ang Emperor Demonra Template ay sumipsip ng kapangyarihan mula sa Jin Awakening Serum, na siyang nagbigay ng karagdagang 2 puntos sa compatibility. Ibig sabihin, sa mundong ito, ang mga siyentipikong gene serum ay maaaring magpalakas ng Templar abilities. At kumpara sa mahaba at mapanghamong training ng mga mandirigma, ang gumastos ng pera para pataasin ang compatibility ay mas bagay sa kanya. Kaya kailangan niyang magmadali at bumili ng serum para palakasin ang kanyang genetic power. Pagkatapos niyang i-swipe ang kanyang student ID, pumasok siya sa Warrior Center. Mula nang i-load niya ang Emperor Demonra template, nagkaroon siya ng kakaibang abilidad sa pagdama, ang life magnetism. Malinaw niyang nararamdaman ang nag-aalab na vital energy, at ang alulong ng halimaw sa dugo ng mga mandirigmang nasa paligid niya. Parang hurno na naglalagablab sa loob nila. Ang matinding senadoryas ng buhay na ito ay nagpabilis ng tibok ng puso niya. Pero hindi dahil sa takot, kundi sa matinding udyok na lupigin. Sapagkat, sa kanilang mundo, ang maalamat na Emperor Demonra ay ang hari ng mga halimaw. Sa kasamaang palad, baguhan pa lamang siya ngayon. At kinakailangan niyang pigilan ang dugong labanan ng Emperor Demonra sa kanyang katawan. Pipigilan muna niya ang sarili. Pero oras na makabuo siya ng sapat na lakas, ipapakita niya sa mundong ito kung ano talaga ang ibig sabihin ng maging hari ng mga halimaw. Sa sandaling iyon, may kamay na biglang lamapat sa kanyang balikat. Oy, bata! Huwag kang sumilip sa kapangyarihan ng iba. Baka kakagising mo pa lang ng beast gene mo, no? Normal lang yan na hindi mo pa makontrol ang lakas mo.
Ano bang sadya mo dito sa Warrior Center? Isang magandang ate ang ngumiti at nagtanong ng mahinahon. Ate, pasensya na, hindi ko po sinasadya. Pumunta po ako rito para bumili ng gene serum. Pero sobrang laki ng lugar, hindi ko po alam kung saan pupunta. Pwede po ba kayong tumulong? Ngumiti ang babae at nagsabing, gene serums. Gagamit ka na agad sa stage mong yan. Naisip niyang baka may bawal dito. Ipinaliwanag ng babae, hindi naman malaking issue, pero ang gene serums ay mahal. At madali kang magkaroon ng resistensya dito. Ibig sabihin, bababa ang epekto nito sa paglipas ng panahon. Para mas ulit ang epekto nito, karaniwan ay hinihintay ng mga mandirigma, na maabot muna ng kanilang bloodline ang rurok bago gumamit ng serum. Tinanong niya, magkano po ba ang isa? Sumagot ang babae, sa stage mo ngayon, ang kaya mo lang gamitin ay ang basic consolidation type serum. At nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 400,000 piso. Nagulat siya at naisip, ang mahal naman, 5 piraso lang ang kaya kong bilhin sa ipon ko. Mabilis siyang nagtanong, may kakilala po ba kayo na pwedeng magbigay ng diskwento? Inabot ng babae ang isang business card na may nakasulat, Huang Yuli Level 4 Martial Disciple. Ngumiti siya at sinabi, heto, kunin mo ang card ko. May diskwento ka kung may rekomendasyon ka mula sa isang batikang mandirigma. Baka makakuha ka ng diskwento. Magalang siyang nagpasalamat sa babae at saka nagpaalam. Maya-maya, dumating na siya sa Warrior Hospital. At gumastos ng 1.45 milyon para sa 4 na gene serums. Sa natitirang pera, bumili siya ng ilang batayang kagamitan at sandata. Malaki ang kita ng mga mandirigma, pero malaki rin ang gastos nila. Sa isang iglap, mula sa pagiging komportableng miyembro ng gitnang uri, naging isang taong nagbubuhay sa abot ng sweldo. Pagka-uwi niya, hindi na siya makapaghintay na i-inject ang mga serum. Habang pumapasok ang mapusyaw na asul na likido sa kanyang katawan, dumadaloy sa kanyang mga ugat at abot sa mga kalamnan. Agad niyang naramdaman ang pagkulo ng kanyang dugo. Parang may dambuhalang halimaw na masayang umaatungal sa loob niya. Matapos ay inject ang lahat ng serum, ang compatibility niya sa Emperor Demon Ra template ay tumaas mula 3% hanggang 7%. Ang kanyang pisikal na lakas ay tumaas rin mula level 8 hanggang 15. Umabot siya sa Martial Disciple level 7. Ganito pala ang pakiramdam ng pag-unlad. Ang sarap, pero tuwing mag-i-inject ako ng serum, 2 puntos ang itataas ng lakas ko. Yung huli, 1 na lang ang itinaas. Mukhang habang lumalakas ang katawan ko, lalong mahirap ang karagdagang pagbuti. Pero ayos lang to. Ilang minutong injection lang to. Pero ang katumbas ay 3 taong matinding training. Para sa ibang tao. At ito pa lang ang normal kong kondisyon. Kapag inactivate ko pa ang kapangyarihan ng Emperor Demon Ra Bloodline, baka may tsansa pa akong maging top scorer sa college entrance exams, kung kahit may lamang na ako ay hindi ko pa rin malampasan. Ang mga henyo, edi para saan pa ang boost na to? Pero sa ngayon, kailangan ko ng planuhin ang susunod na hakbang. Ang pagpasok sa Secret Realm. Ang mga bitik o rift patungo sa Secret Realm ay hinati sa 6 na antas, mula S hanggang E. Mas mataas ang antas, mas malalakas ang mga halimaw sa loob. Sa isang S-level Secret Realm, hindi na kayang kontrolin ng mga tao ang mga halimaw. Kapag nakaalpas ito sa tunay na mundo, ang magiging resulta ay malawakang pagkawasak. Pumasok siya sa 3 E-level Secret Realm ng lungsod. Sa kanyang pagkagulat, mas kakaunti ang tao roon kaysa sa inaasahan niya. Marahil dahil matagal nang na-develop ang Secret Realm na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay matandang Secret Realm na. At ang mahahalagang yaman ay nakuha na ng iba. Iniwan na lang ang mahihinang halimaw. Para sa mga bagong mandirigmang nagsasanay, lumagda siya ng death waiver sa entrada. At tinanggap ang kanyang ticket papasok sa Secret Realm. Di nagtagal, dumating siya sa rift. Ang bitik ay 10 metro ang taas at 5 metro ang lapad. At ito'y tila likidong kulay asul-abuhin, na may mga kumikislap na puting partikulang kumikislap sa loob nito. Sobrang sabik siya sa kanyang unang paglalakbay. Papasok sa Secret Realm, naisip niya sa sarili na ito na ang simula ng kanyang landas patungong pagiging hari ng mga halimaw. At sa pag-iisip niyang iyon, tumalon siya at dumiretso papasok sa rift.
Pagkalapag niya ng ligtas sa lupa ng Secret Realm, tumitig siya sa langit at agad niyang nakita ang tatlong higanteng planeta na nakabitin sa itaas, Kunlun Star, Anhui Star, at Taijin Star. Magkasama, bumuo sila ng isang kamangha-manghang trio ng mga planeta sa langit. Isang tanawin na parang hango sa sci-fi movie. Hindi niya napigil ang humanga, bagaman nabasa ko na sa mga libro ang itsura ng Secret Realm. Ibang-iba pa rin kapag aktwal mong nararanasan. Talagang kahanga-hanga, habang pinagmamasdan niya ang kakaibang tanawin. Napansin niya ang isang bagay na dahan-daang gumagapang sa damuhan sa likuran niya. Isa itong first-tier na halimaw, ang saber-tooth rabbit. Kilala sa marahas nitong pag-uugali at kakayahang lumutang. Nang tumalon ang saber-tooth rabbit, singbilis ito ng bala na lumalabas sa baril. At nakatutok ang matutulis nitong mga ngipin, direkta sa kanyang jugular. Gayunpaman, dahil sa sensory abilities ni Emperor Demon Ra, napansin na niya ang mga galaw ng kuneho. Mabilis siyang umiwas, at gamit ang kanyang momentum, hinawakan niya ang ulo ng kuneho, at dinurog ito sa isang iglap. Pagkamatay nito, ang katawan nito ay mabilis na naging abo, at naiwan na lamang ang isang puting monster core na kasinlaki ng hinlalaki. Tinitigan niya ang monster core at naisip, puting kulay, ordinaryong kalidad, halagang mga 1,000 ito. Hindi masama, nakagawa ako ng 1,000 sa loob lang ng ilang minuto. Ang karaniwang tao, nagtatrabaho ng 1 buwan para kumita ng 3 o 4,000. Gayunpaman, ang pagkolekta ng napakaraming first-tier monster cores ay hindi rin makabubuti sa kanya. Mas mainam kung makakahanap siya ng second-tier o mas mataas na halimaw. Halos kasabay ng iniisip niyang iyon, isang second-tier monster, ang corpse moth, ang biglang sumabog palabas mula sa lupa. Napangiti siya at naisip, ang bilis naman. Hinugot niya ang kanyang sandata, at naghanda para umatake ng una. Sa isang bigwas ng kanyang espada, nataman niya ang corpse moth. Naaaral na niya ito sa cyclopedia ng mga halimaw noon. At kumpara sa bakal na likod ng halimaw, ang tiyan nito ay mas madaling tamaan. Sumirit ang mabaho at berdeng dugo, tumilamsak sa lupa at nag-iwan ng nakakakaing marka. Ikan-erba ng corpse moth ang katawan nito, at gamit ang mga talahib na parang patalim, sunod-sunod itong umatake sa kanya. Agarang gumamit siya ng mountain fist technique. Ang kamao niya, parang kanyen, ay bumagsak sa corpse moth, at bumagal ang galaw nito. Pagkatapos ng tama, naglabas pa ang corpse moth ng 2 pangil na parang tibak na tin iris sa kanya. Nagulat siya, hindi niya inakalang na ipapaputok pala ang mga mandibles ng halimaw. Bahagya lamang niyang naiwasan ang atake, at agad siyang lumayo para dumistansya. Sa kasalukuyan niyang martial artist level, hindi pa niya kayang tapatan ang halimaw na ito. Pagkatapos ng lahat, kulang siya sa malalakas na martial arts techniques bilang suporta. Kahit pamalalim ang kanyang martial energy at vitality, hindi niya ito lubusang ma-activate. Kalahati lang ng buong potensyal ang nagagamit. Sa huli, ito ay dahil sa mahinang pundasyon ng orihinal na katawan. Nang marealize ang sitwasyon, nagdesisyon siyang gamitin ang kanyang cheat, Emperor Demon's Wrath Bloodline, activate. Sa susunod na sandali, ang balat niya ay naging malalim na asul. Ang kanyang mga pupil ay kumislap na parang sephira. Ang kanyang mga braso ay natakpan ng matitigas na kaliskis. Ang kanyang vitality ay sumabog ng ilang ulit. At may bagzo ng enerhiya na kumalat sa paligid niya. Ang kanyang mga kamay ay naging parang pangil ng halimaw. At sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang ulo ng corpse moth. Parang hydraulic press, pumikit ang kanyang palad. At bumaon ang shell ng halimaw sa ilalim ng kanyang lakas. Pagkatapos ay gumawa siya ng mabilis na sweeping attack. At ang corpse moth ay agad na bumulwak ang laman mula sa tiyan nito. Sa lakas ng katawan niyang umabot na sa 21 points. Ang pakikipaglaban sa second-tier corpse moth ay parang naglalakad lang sa parke. Pagkatapos niyang i-deactivate ang kanyang transformation, bumalik ang balat niya sa normal na anyong tao, at nagsimulang maglabas ng init ang kanyang mga pores. Habang pumapalibot ang singaw sa buong katawan niya, tinignan niya ang maikling espadang kakabili lang niya. Ngayon ay kinain na ng lason ng corpse moth, at hindi niya napigil ang ma-frustrate. Gumastos siya ng 250,000 piso para sa kagamitang iyon.
At hindi man lang kinaya ang isang second-tier monster. Anong klaseng panloloko ito? Napakasama ng kalidad. Biglang kumalam ang tiyan niya. Naalala niyang ito ang una niyang pangangaso ng halimaw. Malaki ang enerhiyang nailabas niya. At ngayon ay gutom na siya. Pero wala siyang dalang pagkain. Habang inaalala niya ang problema sa pagkain, naamoy niya ang isang napakasarap na halimuyak. Tiningnan niya ang berdeng monster core ng corpse moth, na patuloy na naglalabas ng nakakatuksong amoy. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagnanasang kainin ito. Ramdam niyang ito ay isang likas na pagnanasa ng katawan niya. Nang walang pag-aalinlangan, nilunok niya ang monster core. Ang kristal na parang bato ay naging parang malambot na likido. Pagkapasok sa katawan niya, at mabilis na naging mainit na alon ng enerhiya. Parang nag-inject siya ng gene serum. Ang bawat selula sa katawan niya ay tila nagsasaya. At higit pa roon, ang compatibility sa Emperor Demon Ra bloodline ay tumaas ng 0.3%. Nang makita niya ito, hindi niya napigil ang matuwa. Gumastos ako ng daan-daang libo para sa isang gene serum. Pero ang epekto lang ay 1%. Samantalang itong monster core ng second tier, nagbigay agad ng 0.3%. Ilang piraso lang nito, parang isang buong serum na. Naalala niya ang puting core mula sa saber-tooth rabbit. Dapat ay makapagbigay iyon ng kahit 1% na boost. Nang matanto niya ito, hindi niya napigil ang mapaluha. Sayang, napakaraming pera ang nawaldas ko sa gene serums. Pero pagkatapos, ginawa niyang motibasyon ang frustration na iyon. Ngayong gabi, maghahanap siya ng mas marami pang halimaw. Matapos mag-isip sandali, ginamit niya ang life magnetism para maramdaman ang mga halimaw sa paligid. Kinabukasan ng tanghali, lumabas siya mula sa third secret realm. Dala ang isang sako ng monster cores. Habang naglalakad, naisip niya, kapag umabot na sa 9% ang compatibility, ang mga puting monster core ay hindi na makakadagdag. Kaya ang mga natitira, ibebenta ko na lang para sa pera. Dumiretso siya sa trading post, at inilabas ang 20 puting monster cores, at 4 na berdeng cores. Napatingin ang clerk sa kanya na parang hindi makapaniwala. Imposible, isang estudyante sa high school ang nag-ipon ng ganitong karaming monster cores. Ayon sa regulasyon ng gobyerno, kailangang ibigay ng warriors ang 10% ng kanilang ani. Para makakuha ng isang berdeng monster core, kailangan nilang isuko ang 5 puti. Pagkatapos ibenta ang lahat, nakakuha siya ng halos 200,000 piso Summer Kingdom coins. May natitira pang 9 na araw bago ang college entrance exam. Muli siyang bumalik sa ika-4 na D-tier secret realm sa In-City. Naroon na ang isang grupo ng mga mandirigma. Sabi ng isa sa kanila, Captain Lin, mukhang matatapos na natin ang Blood Jade Flower Bounty Mission ngayon, di ba? Sumagot si second-tier warrior Lin. Noong huli tayong nagpunta rito, nahanap na natin ang pangkalahatang lokasyon ng Blood Jade Flower. Pero nasugatan si Old Chung. Kaya hindi siya makakasama ngayon. Nagpahayag ng pag-aalala ang dalawa sa mga kasamahan. 5 tao na lang tayo ngayon. Ayon sa patakaran, 6 ang minimum. Para makapasok sa isang D-tier secret realm. Itinuro ni Captain Lin ang likuran niya at sinabi, walang problema, kumontak ako sa isang agency. At pinakilala nila sa atin ang isang bagong mandirigma. Ikaw ba si Martial Disciple Level 9, Peter Zilla? Tumango si E, at inisip sa sarili. Dahil isa pa akong estudyante, hindi ako direktang makakapasok sa D-tier secret realm. Kinailangan kong gumamit ng ahente sa black market para makakuha ng peking pagkakakilanlan at makasali sa team. Singil nila sa akin 100,000 coins. Grabe, ang laking panloloko. Nagulat si Lenny. Patercilia. Ang weird ng pangalan. Sumagot siya ng diretsyo, hindi ko pwedeng gamitin ang orihinal kong pangalan. Baka ma-infringe ko ang copyright. Napabuntong hininga si Lenny at nagsabing, bahala na, codename lang naman yan. Sa Martial Disciple Level 9 mo, wala ka pa talagang kwalifikasyon para pumasok sa isang D-tier secret realm. Bibiyayaan ka ng team natin ng pagkakataong manood at matuto. Pero siguraduhin mong hindi mo kami pababagailan. Nang makita niya ang seryosong ekspresyon ni Lenny, naisip niya sa sarili, at least, malinaw ang hatian ng responsibilidad. Bago pa man magsimula ang misyon,
Mas okay na to kaysa itapon ako sa alanganin mamaya. Pagkatapos maghanda, sumakay ang 6 na miyembro ng team sa isang off-road vehicle. At dumiretso papasok sa rift ng Secret Realm. Sa pagkakataong ito, pagpasok nila sa Secret Realm, napunta sila sa isang malawak na disyerto. Ang bounty task na natanggap nila ay ang maghanap ng isang bihirang halamang Secret Realm na tinatawag na CAU Flower. Pangalawang beses na nilang pinasok ang partikular na Secret Realm na ito. Noong nakaraan, matagumpay nilang nahanap ang pangkalahatang lokasyon ng Blood Jade Flower na binabantayan ng isang second-tier monster na may champion-level bloodline. Nag-iwan ng mahabang alikabok ang off-road vehicle habang binabaybay ang disyerto, kasabay ng umiikot na mga buhawi sa paligid. Habang nakasakay sa sasakyan, naisip niya sa sarili, noong nakaraan, gubat. Ngayon, disyerto naman. Mukhang hindi lang iisang mundo ang konektado sa mga Secret Realm. Bigla, may ilang halimaw na mukhang daga ang lumitaw mula sa ilalim ng lupa. Sinundan nila ang sasakyan, tila ba handang umatake. Isa sa mga miyembro ng team, si Huda, isang tahimik na tao, agad na nagpakawala ng ilang crystal iron throwing darts. Ang bawat dart ay tumama sa ulo ng mga halimaw, na parang daga, eksaktong-eksakto. Ang martial energy sa loob ng mga dart ay agad na pumasok sa kanilang mga utak, at winasak ang mga ito. Pagkalipas ng ilang minuto, huminto ang sasakyan malapit sa isang maliit na oasis sa gitna ng disyerto. Doon matatagpuan ang Blood Jade Flower, na hinahanap ni Lin He. Dahil sensitibo ang mga halimaw sa oasis, ang tunog ng makina ng sasakyan ay tiyak na magbubunyag ng kanilang presensya. Kaya napagpasyahan ng grupo na maglakad na lamang. Bilang team leader, nagsimula si Lin He na mag-assign ng mga gawain. Xiao Zia, bitawan mo ang shockwave grenade para mailabas ang halimaw. Xiao Wu at Huda, kayo ang mag-set up ng traps. Old Luo, ikaw ang magbibigay ng suppression fire. Ako na ang bahala sa harapan. Pater Shilia, manatili ka sa likod at mag-obserba. Tumango siya at nagsabing, walang problema. Pagkatapos ng asignasyon, nagsimulang kumilos ang buong team. Lumipad ang mga shockwave grenade sa ere. Naglabas ng isang napakalakas na ugong. Kasabay nito, isang bugzo ng mataas na antas ng enerhiya ng halimaw ang biglang lumaganap, na naging sanhi para isipin ng mga kalapit na halimaw, na may sumasalakay sa kanilang teritoryo. Kaya nagsimula silang lumapit sa grupo. Maya-maya, isang malakas na pagyanig ang umalangaw mula sa oasis, na parang libu-libong mababanggas na baka ang rumaragasa. Isang 10 metrong habang halimaw ng ikalawang antas. Ang Earth Dragon, ang umatungal. Habang binabasag ang mga puno at rumaragasa papunta sa kanila. Sa mga sandaling iyon, sumigaw si Huda. Baguhan, lumayo ka, paparating ang halimaw. Agad na pinaganya ng mga kalapit na miyembro ng team ang mga patibong, at isang makapal na ulap ng pamputulog na gas ang bumalot sa Earth Dragon. Ang espesyal na gas na ito, na ginawa talaga para sa mga halimaw, ay sapat na upang patulugin ang isang balyena gamit lang ang maliit na vial. Si Lin He, na matagal nang naghihintay, ay tumalon ng mataas habang hawak ang mabigat na alloy sword na tumitimbang ng 1 tonelada. Hamati sa hangin ang kanyang talam, at sa isang mabilis na hiwa, naputol niya ang ulo ng Earth Dragon. Nagpasabog ng dugo na parang bukal. Akala ng grupo, tapos na ang laban. Isinuksok na ni Lin He ang kanyang espada, at naghanda ng ipagpatuloy ang paghahanap sa Blood Jade Fruit. Ngunit bigla, itinaas ng Earth Dragon ang kanyang dambuhalang paa, at ibinagsak ito kay Lin He. Buti na lang at alerto siya. Agad siyang naglunsad ng buong lakas ng kanyang Mountain Fist technique, at tuluyang tinapos ang Earth Dragon. Naligtas pa si Lin He. Nagulat ang buong grupo. Hindi nila inakalang si He, isang first-tier martial artist lang, ay may lakas na kayang patumbahin ang isang second-tier na halimaw. Ang ganitong kapangyarihan ay nagdulot ng respeto mula sa kanila. Hindi na siya itinuring na pabigat, kundi isang mahalagang kasapi ng koponan. Pagkatapos talunin ang Earth Dragon, natagpuan nilang malinis na ang oasis. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa gitna ng lawa ng oasis, kung saan naroon ang Blood Jade Fruit. Ang Blood Jade Fruit ay isang bihirang item
na lumilitaw lang sa napakababang tsansa. Sinasabing nililinis nito ang katawan ng isang mandirigma, at pinapalakas ang kanilang pisikal na potensyal. Kaya sobrang hinahangad ito, pero bihirang makitang ibinebenta sa merkado. Habang si Lin He ay handa ng magdiwang, biglang umatake si Huda mula sa likuran, at sinaksak siya sa tiyan gamit ang lason na daga. Nagulat ang ibang kasapi ng koponan. Anong nangyayari dito? Ang sigaw nila. Pinilit ni Lin He na gumanti habang sumisigaw. Huda, ano ba yung ginagawa mo? Agad umatras si Huda at nakaiwas sa hampas. Sa sandaling iyon, isang kalbong lalaki na mukhang matigas ang dating. Ang lumapit, may halakhak sa mukha. Anong problema? Hindi ba halata? May tinatago siyang yaman kaya siya biglang ganyan. Nagulat si Ihi na kilala pala ng lahat ang lalaki, si Hapong. Galit na galit si Xiao Wu at ipinaliwanag. Si Hapong, espesyalidad niya ang mang-ambush ng mga mandirigma, at nakawin ang loot nila mula sa Secret Realms. Ngayon, tayo naman ang target niya. Hayop, habang pinipigil ang pagdurugo sa kanyang tiyan. Tumingin si Lin He kina Huda at Hapong, na may halong galit at kirot. May lason ang talam. Huda, traidor. Paano mo nalaman to? Kahit ang mga kasama ko. Dito lang sa Secret Realm nalaman ang lokasyon ng Blood Jade Flower. Kalma lang na sumagot si Ihi. Doon sa mga throwing dart mo. Iniwan mong bukas ang impormasyon roon. Napangisi si Huda. Matalino ka nga, Patercilia. Pero estudyante ka pa rin, di ba? Malapit na ang exams. Bakit hindi ka nag-aaral at sinamahan mo pa tong mga to? Nag-crack ng leeg si Ihi at malamig na tumugon. Oo, malapit na nga ang exams. At may nakahanda ng top spot para sa akin. Sa galit ni Hapong sa kay-abangan ni Ihi, pinakawalan niya ang isang dart. Diretso sa kanya, madali niyang nasalo ang dart habang nakangisi. Ang ingay ng sigaw mo, parang isang nakakadiring traidor na bantay. Yan ang yabang na masyadong maingay. Panahon na para linisin ang basura. Pagkatapos, pinisa niya ang dart ni Huda gamit ang isang kamay. Nang makita ito ni Hopang, lumingon siya kay Huda at nagsabi, "May tapang itong bata, Huda. Ako na ang kukuha ng ulo niya, walang pag-aalinlangan." Nagpakawala si Huda ng sunod-sunod na darts kay Ihi. Ngumiti si Ihi ng malamig. Ang apoy ng laban ay nagniningas sa kanyang mga mata, dahil sa dami ng laban sa Secret Realm. Sanay na siya sa madugong tunggalian ng mga mandirigma. Mabilis siyang umatras, bahagyang nakaiwas sa mga papalapit na darts. Sinamantala ni Hopang ang pagkakataon upang lumapit. Umiikot siya sa ere, at isang matalas na talam ang lumabas mula sa kanyang bota. Ang kanyang mahabang binti ay bumagsak na parang higanteng palakol. Tina-target na hatiin sa gitna si Ihi. Hindi siya umiwas. Sa halip, inilapit niya ang kanyang daliri sa noo. At agad na namuo ang bughaw na enerhiya sa dulo nito. Nagpakawala siya ng atomic breath. Agad nitong tinuhag ang puso ni Huda. Habang bumabagsak ang katawan ni Huda sa lupa, tumigil sa galaw ang lahat. Nakalimutang ipagpatuloy ang laban. Galit at gulat si Hopang, at tinanong, "Sino ka? Anong makapangyarihang pamilya ang pinanggalingan mo? Para magamit mo ang Jin techniques?" Ngumiti si Ihi ng malamig at sumagot, "Galing ako sa pamilya ng Emperor Demon Ra. Gusto mo bang magmakaawa?" Nang maramdaman ni Hopang ang matinding hanggarang pumatay, na nagmumula kay Ihi, napagtanto niyang wala nang atrasan ang sitwasyon. Uminit ang kanyang dugo, at ang presensya ng isang second-tier warrior ay pumuno sa paligid, na naging dahilan para manginig ang lahat sa bigat ng enerhiya. Sa pag-activate ng kanyang bloodline, lumaki ang katawan ni Hopang ng ilang ulit, at naging isang nakakakilabot na higanti. Ang kanyang dambuhalang anyo at bugzo ng enerhiya ay naglabas ng nakakabiglang presyon, na mistulang isang halimaw. Sumugod siya kay Ihi. Kumilos na parang isang tangke, na may malakas na pagbagso ng hangin sa likod. Sa isang kisap mata, yumuko si Ihi at mabilis na gamulong sa gilid upang umiwas. Muli niyang iniunat ang kanyang mga daliri, naglabas ng blue particle beam, na tumama sa mahina at bukas na bahagi ng bukong-bukong ni Hopang. Napasigaw si Hopang sa sakit, at pinagdikit ang kanyang mga kamay upang aipanlamog kay Ihi. Gamit ang maliksi niyang galaw, madaling nakaiwas si Ihi. Nagulat siya at naisip, iba talaga ang second-tier warrior. Ni hindi man lang natunaw ng atomic breath ang mga buto sa bukong-bukong niya.
Pagkatapos ay pinalipad ni Ho Pang ang kanyang mga braso, na parang higanting wrecking balls, papalapit kay Ihi upang durugan siya. Subalit bigla na lang lumitaw si Ihi sa likuran ni Ho Pang. Mabilis niyang pinakawalan ang kanyang mga kamao, na puno ng nuclear radiation, at sunod-sunod na pinaghahampas ang katawan ni Ho Pang. Bawat suntok ay naglalaman ng nakakamatay na nuclear material, na pumapasok sa kanyang sistema. Bagamat second tier ang katawan ni Ho Pang, at may bloodline enhancement, kaya nitong tiisin ang mga pisikal na atake. Pero hindi niya kinaya ang sunod-sunod na nuclear magic attacks. Di naglaon, nagsimulang maluso ang kanyang mga laman loob, at naging nana at dugo. Si Ho Pang, na dumaranas ng matinding sakit, ay tinitigan si Ihi ng may galit. Iniisip na gumagamit siya ng knuckle-alasong Jin techniques. Sinasabing ang mga ganitong masasamang mandirigma ay tiyak na parurusahan balang araw. Si Ihi ay umismid sa kanya at itinaas ang kamao upang tapusin ang kanyang buhay. Iniisip, lalo pa akong susumpi ng mga tao. Pero anong halaga ba siya? Lumipas ang 9 na araw sa isang iglap. At ang araw na ito ay isa sa mga pinakamalaki sa Summer Kingdom. Ang pambansang college entrance exams ay sa wakas dumating na. Sa harap ng pambansang live broadcast, sinimulan ng host na magsalita sa mga kandidato. Unang binati sila ng tagumpay. At pagkatapos ay ipinaliwanag ang mga patakaran ng pagsusulit. Ang pagsusulit ay ginanap sa format ng isang tournament, na naganap sa Central City Sports Arena. Magkakalaban ang mga estudyante sa mga pares. At ang mga mananalo ay magpapatuloy sa susunod na round. At tatagal ang buong kaganapan ng 3 araw. Ang unang 2 araw ay para sa mga preliminary rounds. At tanging ang mga estudyante na makakapasok ang makikilahok sa ikatlong araw ng pagsusulit. Kailangan ng bawat estudyante na makipaglaban sa 3 laban sa prelims. At ang mga makakapasok sa finals ay magpapatuloy sa paglaban hanggang sa mapili ang pinakamataas na marka. Binigyang diin ng host na ang mga kandidato ay may bigat na dala para sa kinabukasan ng sangkatauhan. At hinihikayat sila na ipakita ang kanilang lakas, para sa kanilang sarili at para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Bago opisyal na ipahayag ang pagsisimulan ng INCITES college entrance exams, habang ang boses ng host ay hamina, ang mga kandidato ay nagsimulang maglakad patungo sa arena. Sa Arena 6, ang laban ay sa pagitan ni Ihi at Wang Tongtong. Ngunit sa oras na iyon, hindi pa siya dumating. Inanunsyo ng host na, ayon sa mga patakaran, kung hindi siya dumating matapos magsimula ang laban, siya ay madi-disqualify. Si Wang Tongtong ay nakatayo sa arena, puno ng yabang at kasiyahan. Iniisip, ang Jin Conference ay nagpasabog sa akin. Isang kahihiyan na dadalhin ko habang buhay. Plano ko sanang pahiyain si Ihi gamit ang aking Flame Lizard. Pero ang kahabag-habag na hanggal na ito ay nagtago at hindi nagpakita. Anong kabiguan? Nagbulungan ang mga tao. Anong kahihiyan? Natatakot siya kaya hindi makapasok sa pagsusulit. Siguro nagtago lang sa bahay, nanginginig. Ang isang tulad niya ay hindi dapat maging high school. Dapat magwalas na lang siya ng kalye. Sa puntong iyon, humugot ng hininga ang referee at nagsabi, wala ng oras. Sa City First High School, Yihi. Bago pa matapos ang referee sa pagsasalita, biglang naramdaman ng mga tao ang isang malakas na presensya na papalapit. Lahat sila ay tumungala at nagulat, na makita ang isang tao sa ere. Anong klase ng lakas, ang kayang magpalipad ng ganoon? Habang ang mga tao sa ibaba ay nagtatalo, biglang lumapag ang tao sa arena. At ang matinding lakas ay nagdulot ng kalabog sa buong plataporma. Nang mawala ang alikabok, nagdududa pa si Wang Tongtong. At sa susunod na sandali, isang paa ang nakatakdang tumama sa kanyang mukha. Dahil dito, si Wang Tongtong ay tinulak palabas ng entablado. Pinanood niyang lumipad si Wang Tongtong at nagbulong. Malapit na, halos kailangan kong bumalik sa susunod na taon. Habang si Wang Tongtong ay nahulog mula sa arena, nawalan ng malay. Malakas na inanunsyo ng host. Nanalo si Yihi. Siya ay umismid at nagsabi, ganun lang, masyado namang madali. Hindi makapaniwala ang mga tao, sumigaw. Seryoso, malakas siya. Isang sipa lang at tapos na ang kalaban. Ang pagpasok niya ay sobrang astig.
Ito ba ang tinatawag nilang sipa mula sa langit? Sa puntong iyon, ipinakita ng system, ang kabuuang pisikal na lakas ni Yi ay 226. At ang kanyang compatibility ay 20%. Proud na sinabi ni Yi, bilang pasasalamat, ibinigay sa akin ni Captain Lee ng Blood Jade Fruit. Inabot ng ilang oras upang mapabuti ang aking pisikal na lakas. Ngunit ngayon makikita ninyo ang tunay na aksyon. Matapos talunin si Wang Tongtong, nagpatuloy siya sa pakikipaglaban sa iba. 3 laban, 3 panalo. Lahat ng laban ay natapos ng isang sipa, walang pag-aalinlangan. Ang mga tao ay nagsimulang magwala, sumigaw. Siya ay parang one-kick man. Ayon sa inaasahan, ipinahayag ng host, si Yi mula sa A City First High School, 3 sunod-sunod na panalo, pasok na sa ikatlong round. Sa mga upuan, maraming tao ang lumapit kay Yi, hinihingi ang contact information niya. May mga nagre-rekomenda ng sariling paaralan, at may isang reporter na nagtanong kay Yi. May napupusuan ka bang unibersidad? Pagkarinig sa tanong, kumislap ang mga mata ni Yi at buong kumpiyansang sumagot. Pasensya na, pero ang target ko ay ang Huade University. Pagkarinig nito, biglang nagsipag-alisan ang mga tao sa paligid ni Yi. Napabuntong hininga si Yi at nagsabi, "Ano yun? Hindi kayo naniniwala, pero hindi ko rin sila masisisi. Ang Huade University ang pinakamahusay na martial arts college sa Summer Kingdom, isa sa top 5 sa buong mundo. Banal na lugar ito para sa mga mandirigma. Sa mga lungsod gaya ng ACT, tanging ang pinakamahuhusay lang ang pinapayagang makapasok sa sagradong lugar na iyon. Pero ayos lang, aniya. Ang mga martial artist ay sinusukat sa lakas. Kapag ako ang naging top scorer, tingnan natin ang sasabihin nila." Sa mga sandaling iyon, napansin ng examiner ang ipinamalas ni Yi at lumapit upang humingi ng retestang sa antas niya bilang martial artist. Pagkatapos ng mabilisang scan, gulat na gulat ang examiner at sumigaw. Kalahating buwan lang ang nakalipas, level 3 pa lang siya, pero ngayon, level 9 na siya. Sa karagdagang investigasyon, natuklasan nilang madalas siyang pumasok sa mga E-tier secret realms matapos siyang umalis sa eskwelahan. Kaya't tinanong siya kung bakit siya sumusuong sa ganitong panganib bago ang entrance exam. Kalma siyang sumagot, "Para ayusin ang sarili ko. Iniwanan ako ng ama ko ng mensahe bago siya pumanaw. Sabi niya, pero malampasan ang sangkatauhan, kailangan mong tumigil sa pagiging tao. Kaya't pumapasok ako sa secret realms, lumalaban, at binabasag ang mga genetic lock ko." Napatigil ang examiner nang marinig ang tungkol sa pagbabasag niya ng genetic lock at agad na nagsabi, "Kailangan ko itong i-report agad." Pagkatapos nito, agad na umalis ang examiner. Hindi maiwasan ni Yi na maramdaman na tila siya'y naging sentro ng matinding pag-usisa. Sa araw ng torneo, muli siyang umakyat sa entablado. Sa pagkakataong ito, ang kalaban niya ay si Luo Xian mula sa City's Third High. Isa siyang martial disciple level 8, may dugo ng bihirang second-tier monster, at parehong mandirigma ang kanyang mga magulang. Tiningnan niya si Luo Xian nang may pagkabagot at inanyayahan itong maunang umatake. Si Luo Xian, na nakaramdam ng pangmamaliit, ay biglang nag-init ang ulo. Agad niyang inactivate ang kanyang bloodline at ginamit ang martial skill na Thunderclap Claw, mabilis na umatake. Para siyang supercar sa bilis ng tibok ng puso, at habang tumatakbo, lalo pang bumibilis ang katawan niya. Ang matutulis niyang kukoy umabot sa lalamunan ni Yi, ang martial skill ay naglikha ng apoy at tunog na parang pagsabog. Kung tumama iyon, tiyak na kahit level 9 ay mapapatay. Ngunit hindi inaasahan ni Luo Xian na paglapit ng braso niya, ay buong ginhawang hinuli ito ni Yi. Kalma niyang sinabi, "Maganda ang enerhiya, pero malayo pa sa sargo ng kalbong iyon." Walang pag-aalinlangan, tinulak niya ang palad sa ulo ni Luo Xian. Sa lakas ng tama, nawalan ng malay si Luo Xian kaagad. Yabang niyang sinabi, "Wala na bang matinong kalaban?" Agad na inihayag ng host ang panalo, isang suntok lang. Sa pagkakataong ito, tinalo niya ang pangunahing manlalaro, si Luo Xian. 12 ng high-speed camera ang nakafocus kay Yi, kuhang-kuha mula sa lahat ng anggulo, at bamaha ng usapan sa live broadcast. Hindi mapigilan ng mga manunood ang pagkomento, may mga nagsasabing, "Grabe, ang tapang ni Luo Xian,
pero sa isang iglap, bagsak na siya. Ang lakas ni Yi ay ibang-iba talaga kumpara sa ibang mga kalahok. Sa panahong pinamumunuan ng martial arts, ang ipinakitang kapangyarihan ni Yi ay nagpasiklab sa damdamin ng lahat ng nanunood. Pinanood ni Shujo habang binubuhat si Luo Xian ng mga medik, ang mga mata niya'y puno ng matinding determinasyon. Pinisil niya ang kanyang kamao at naisip, katulad ng inaasahan, ikaw ang sinusubaybayan ko. Tatalunin kita sa finals. Ang hepe ng Huade University Admissions Office, na napanood ang kahangahangang performance ni Yi sa live broadcast, ay agad na humingi ng buong impormasyon niya. Sa loob ng kalahating oras, matapos ang laban niya, ang pangalawang grupo ng qualifiers ay nagsimula na rin. Mas mainit pa ang laban sa pagkakataong ito dahil parehong top-tier beauties ang naglalaban, at mas marami silang tagahanga. Isa sa kanila ay si Kei Shaoling mula sa City Second Height, isang maliit na dalaga na may napaka-sexing pangangatawan. Iwinasiwas niya ang kanyang mahahabang gintong tirintas, sabay bigay ng mapanghamong tingin kay Lu Qingju, at nagsabing ayaw niya sa mukhang parang robot ng dalagang mula sa pamilya. Lu, hindi sumagot si Lu Chengzhou. Sa halip, bahagya lang siyang yumuko bilang pagbati, walang anumang ekspresyon sa mukha, na parabang hindi niya sineseryoso ang hamon ni Kei Shaoling. Tumunog ang sipol ng referee, hudyat ng pagsisimula ng laban. Taglay ang aura ng isang martial disciple level 9, biglang lumitaw si Kei Shaoling sa harap ni Lu Chengju. Isinipa ang kanyang paa patungo sa leeg nito na worry layong pabagsakin siya sa lupa. Pero hindi pa rin gumalaw si Lu Chengju. Ikinampay lamang niya ang kanyang mga palad, dahilan upang ang hangin sa paligid ay unti-unting tumindi at parabang naging kasing lapot ng kumunoy sa ilalim ng kanyang martial technique. Nang sumapit ang sipa ni Kei Shaoling sa hangin sa harap ni Lu Chengju, pakiramdam niya ay ang kanyang paang kayang bumasag ng bakal ay parang lumubog lamang sa malambot na bulak. Dahil sa epekto ng teknik, kahit ang high-speed camera ay halos slow motion na lang ang kuha sa puting binti ni Kei Shaoling habang unti-unti itong bumabagal. Galit na galit sa hindi matinag na ekspresyon ni Lu Chengju, pinalakas pa ni Kei Shaoling ang kanyang pag-atake. Binalot niya ang kanyang katawan ng martial energy, binawasan ang resistensya ng hangin, at naging anino ang kanyang anyo habang umiikot kay Lu Chengju, naghihintay ng tamang tiyempo upang hampasin ito sa tagiliran. Ngunit nang malapit na sa tagiliran ni Lu Chengju ang kanyang palad, mga 3 pulgada na lang ang layo, bigla itong hindi makalusot. Napagtanto niyang nahulog siya sa bitag. Sinubukan ni Kei Shaoling na bawiin ang kanyang kamay, ngunit sumambulat ang hangin sa harap niya na may di masukat na lakas ng paghigop, dahilan upang hindi niya ito maurong. Sa sandaling iyon, ginawa ni Lu Chengju ang kanyang unang galaw, iniunat ang kanyang mahahabang daliri na kumikislap na tila jade. Namangha ang mga mandirigmang nanunood ng live stream, nang makilala nila ang galaw, ang Hanyuan Jade Finger mula sa Xianwang Martial Technique. Para sa isang estudyanteng malapit pa lang kumuha ng high school entrance exams, ang mapagtagumpayan ng Xianwang Technique ay tunay na kahanga-hanga. Hindi na kailangang patunayan pa sa pagsusulit ang ganoong antas ng talento sa martial arts. Sapat na iyon upang direktang matanggap sa Huadu University. Si Kei Shaoling, na siyang pinakamalapit kay Lu Chengju, ay ramdam na ramdam ang nakapangangilabot na enerhiya mula sa Jade Finger. Napagtanto niya na kung hindi niya ilalabas ang kanyang natatagong alas ngayon, baka ito na ang huli niyang pagkakataon. Walang pag-aatubili, inaktibo niya ang kanyang bloodline, Shadow Tiger King. Isang napakalakas na shockwave ang sumabog mula sa kanyang katawan, binasag ang hangin sa paligid. Ngunit si Lu Chengju ay hindi piniling salagin ang pag-atake. Bahagya lang niyang tinapakan ang lupa, at mabilis siyang lumayo ng mga 12 metro upang lumikha ng distansya. Napatigil ang mga examiner sa mga upuan, hawak hininga habang nakatingin kay Kei Shaoling, manghang-mangha. Ang king level na bloodline ay mahirap kontrolin, at ang Shadow Tiger King ay kilala sa matinding lakas. Walang hanggan ang kinabukasan ng dalagang ito. Ang paggising ng Shadow Tiger King na bloodline ay nagdulot ng matinding pasanin sa katawan ni Kei Shaoling. Bumuga siya ng mainit na hangin at pilit na nagsalita kay Lu Chengju, hinahamon siyang ilabas ang Phantom Crow bloodline. Si Lu Chengju, na kilala sa pagiging tahimik, ay nagsalita sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang laban. Tama na ito, galit na galit si Kei Shaoling at sumigaw.
Akala mo ba may kahit sinong hindi warrior na pwedeng lumaban sa akin? Gumalaw ang kanyang katawan na parang mabangis na tigre, ang kanyang mabangis na dugot enerhiya ay umikot sa kanyang likuran tulad ng isang buhawi, at ang kanyang mga palad ay humiwas sa hangin patungo kay Lu Chengju. Sa harap ng mabagsik na atake, pinahinay ni Lu Chengju ang lakas nito ng may biyaya, ang kanyang mga kamay ay gumalaw na parang tumutugtog ng piano. Ang mga hindi nakikitang sinulid ng kanyang teknik ay unti-unting pinahina ang puwersa ni Kay Shaoling hanggang sa ito'y tuluyang nawala. Nabigo ang atake ni Kay Shaoling at agad siyang humugot ng napakalakas na blood energy, pinawi ang mga hindi nakikitang sinulid sa paligid ni Lu Chengju. Habang nasa ere ang kanyang maliit na katawan, muli siyang sumipa. Nang makita ito, muling inaktiba ni Lu Chengju ang Xian Huang Technique, Han Yuan Jade Finger. Ang dulo ng kanyang daliri na may kulay jade ay bumangga sa mabagsik na sipa ni Kay Shaoling, at ang dalawang makapangyarihang teknik ay nagsalpukan, winasak ang espesyal na ginawang arena sa ilalim ng kanilang mga paa. Sumabog ang arena sa isang ulap ng alikabok. 10,000 manunood ang nanood habang pigil ang hininga, naghihintay kung sino ang magwawagi. Pagkaalis ng alikabok, si Kay Shaoling ang unang lumitaw. Balot ng dugo, siya'y natamba matapos umalag ng ilang hakbang, bumagsak sa lupa dahil sa labis na pagod. Samantala, si Lu Chengju ay nakatayo na parang isang diwaing makalangit, bahagyang magulo ang buhok, pero malinis at kalmado ang anyo. Gamit lamang ang kanyang martial skills, ganap niyang tinalo si Kay Shaoling, na isa ring martial disciple level 9 at may king level bloodline. Ang kamangha-manghang ipinakita ni Lu Chengju ay agad na nagpabaha sa live broadcast room. Hangang-hanga ang mga manunood sa lakas ni Lu Chengju. May ilan pang nagsabing siya ang top scorer mula sa NCT First High, habang ang iba naman ay nagsiwalat na si Lu Chengju ay nagising ang ika-4 na antas ng bloodline ng Phantom Crow, isang talento na napakabihira, na kahit ang karamihan sa mga mandirigma ay hindi siya kayang talunin. Matapos ang laban ni Lu Chengju, kahit pa kapana-panabik ang mga sumunod na laban, ay tila naging mapatla na sa paghahambing. Pagkatapos ng ilang round ng eliminasyon, napili na ang huling 8 kalahok. Mula sa NCT First High, kami ni Lu Chengju, 3 mula sa Chuzhou, 2 mula sa NCT Second High, at 3 mula sa NCT Qingfeng Private High. Malapit nang magsimula ang finals ng top 8. Ako ang unang lumapit para bumunot ng draw lots. Nakuha ko ang letrang A. Isang dambuhalang lalaki, may taas na 2 metro, ay tumingin sa akin at ipinakita ang sarili niyang bunot, pareho rin itong A. Mukhang tayong dalawa ang magtatapat. Ang pangalan niya ay Shangguan mula sa Qingfeng Private High. Tumango siya at ipinakilala ang sarili. Sabi ni Shangguan, kami raw ang ikalawang laban, kaya't manunood muna kami ng unang laban. Mukha siyang simple at prangka. Ang kanyang mga kamay ay parang pamaypay sa laki, habang itinuro niya ang malaking screen sa ibabaw ng arena. Ang unang laban ay si Luo Shi mula sa Qingfeng Private High laban kay Chuzhou mula sa NCT First High. Habang naghihintay, casual na kinausap ni Shangguan si Hihi, sinabing si Luo Shi ay sobrang talentado, isang repeat student na partikular na naglalayong makapasok sa Huawei University ngayong taon. Mahusay siyang nagising ang kanyang bloodline, pero kahit ganoon, wala pa rin siyang laban kay Chuzhou. Chuzhou, tama, galing siya sa eskwelahan mo, NCT First High. Kilala mo siguro siya, sabi ni Shangguan. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng host. Ang unang laban ng top 8 qualifiers, Chuzhou mula sa NCT First High, panalo. Nang marinig ito ng principal ng Qingfeng Private High, galit siyang nagsabi. Lintik, talo na agad sa simula pa lang. Pagkatapos nito, tinanong niya, paano ba ikukumpara si Luo Shi sa'yo? Ngumiti si Shangguan at sinabing, ako ang Martial Arts President ng Qingfeng Private High, Level 3. Sa totoo lang, kahit pagsamahin pa ang dalawang teammate ko, hindi pa rin nila ako matatalo. Bigla siyang tumingin kay Hihi at nagsabing, pero sa totoo lang, ikaw ang pinakamalakas kong karibal sa exam na to. Mayroon akong sobrang sensitibong pakiramdam. Para kang isang natutulog na bulkan, may halimaw na nakatago sa loob mo. Tara na, tayo na ang susunod. Sa mga salitang iyon, sabay na naglakad si Hihi at Shangguan papunta sa arena. Inanunsyo ng host,
Ang ikalawang laban ng top 8 qualifiers, Shangguan mula sa Qingfeng Private High laban kay Yi He mula sa City First High. Ang quarterfinals ng Onchen Combat Trials, isang matinding labanan para sa pagpili ng mga elite na universidad, ay abot na ang kasabikan. Sa tawag ng referee, sabay na sumugod sina Yi He at Shangguan, ang kanilang mga kamao ay sumambulat na parang kulog. Nagbanggaan ang kanilang mga suntok sa ere, naglabas ng shockwave na umalingaw na parang pagsabog, at ang mismong hangin ay nayanig sa lakas. May dugong tumulo mula sa ilong ni Shangguan, pero ngumiti siya ng may halong pagkabaliw. Nosebleed. Iyan ba ang anyo ng bloodline power mo? Kamangha-mangha, isang gintong aura ang sumiklab sa paligid ng kanyang katawan, bumuo ng kumikislap na kalasag ng battle energy na hamarang sa nakapaligid na radiation. Ganito lang ba ang lakas mo, Yi He? Hindi sumagot si Yi He, pero isang matinding liwanag ang sumiklab sa kanyang mga mata, ang katahimikan bago ang bagyo. Sumanghal si Shangguan at biglang umaban, yumanig ang sahig sa ilalim niya. Ngayon mo makikita ang pamana ng angkan ng Shangguan, ang sinaunang sining ng aming pamilya, Intent Fist, Antler Strike. Ang kanyang kamao ay sumugod na parang sungay ng isang umuusad na USA, matulis at hindi mapipigilan. Masyado itong mabilis, higit pa sa kayang sundan ng mata. Sa isang iglap, isang nakamamatay na suntok ang damapo ng diretso sa dibdib ni Yi He. Napasinghap si Yi He, lumabas ang dugo mula sa kanyang bibig. Tinangay ang kanyang katawan ng ilang dosenang metro palayo, bumagsak ng malakas sa gilid ng arena. Hindi tumigil si Shangguan. Bear rotation. Ang kanyang dambuhalang katawan ay tila lalo pang lumaki, saka isinugod ang sarili na parang gumuho ang isang bundok, layong durugan si Yi He sa pamamagitan ng dalisay na puwersa. Sa harap ng mala-avalanche na pag-atake ni Shangguan, krinas ni Yi He ang kanyang mga braso upang salagin ito. Sa mismong sandaling nagbanggaan sila, nagkabitak-bitik at bumagsak ang sahig ng arena dahil sa tindi ng puwersa. Sa isang biglaang pagbawi, binawi ni Shangguan ang kanyang kamao at sa isang iglap, nawala sa paningin. Biglang lumitaw siya sa likod ni Yi He, hinawakan siya sa baywang. Umalangaw-ngaw ang sigaw ni Shangguan at inihagi si Yi He paitaas na may matinding lakas. Pagbagsak niya sa isang crouch na parang mabangis na hayop, ang mukha ni Shangguan ay nabaluktot sa anyo ng isang mandaragit habang kumikawala ng mababang ungol, tulad ng isang tigre bago umatake. Tumalon siya paitaas, hinarang si Yi He sa ere gamit ang isang takal na buong lakas. Nang magsalpukan sila, muling nagbago ang anyo niya, parang agile ang sumisid mula sa ulap, hinihiwa ang hangin kasabay ng tatlong nakikitang shockwave. Bumulusok si Yi He pababa sa lupa na parang meteor, lumilikha ng malalim na hukay habang sumabog ang alikabok papalibot. Ang sunod-sunod na walang awat na kombinasyon ay tuluyang nagpadapa kay Yi He, wala siyang puwang para gumanti. Pagkalapag ng may estilo, kinross ni Shangguan ang kanyang mga braso at humagalpak ng tawa. Ngayon yan ang tinatawag na kasiyahan. Sa gilid ng arena, naghanda na ang mga medic na tumakbo. Pagkatapos ng ganoong brutal na form intent fist combo, kahit isang veteranong mandirigma ay halos kalahating patay na. Ngunit biglang natigilan si Shangguan, isang malamig na sensasyon ang gumapang sa kanyang gulugod. Para bang nakaharap siya sa isang sinaunang halimaw. Sumisigaw ang kanyang mga instinct na umatras siya. Mula sa unti-unting humuhupang alikabok, isang dambuhalang bisig na balot ng kaliskis ang lumitaw. At pagkatapos ay humakbang siya, ganap na nagbago. Ang kanyang katawan ngayon ay napakalaki, halimaw na parang isang humanoid na Godzilla. Ang kanyang tinig ay umalangaw-ngaw, malalim at makapangyarihan. Malakas ka, kaya nararapat lang na ikaw ang unang makakita sa anyo kong ito. Lumuwa ang mga mata ni Shangguan sa gulat. Nanatili siyang nakatayo, tulalang pinagmamasdan ang kanyang nakikita. Beast form manifestation, umabot na sa antas na yon ang bloodline awakening mo. Ang beast form, isang sukdulang transformasyon na tanging yaong lubusang nakabisado na ang kanilang bloodline ang maaaring makamit. Pinalalayan nito ang tunay na lakas ng sinaunang halimaw na natutulog sa loob. Hindi kailanman inakala ni Shangguan na sa liblib na lungsod ng Angking ay may isa pang henyo na kayang tumapat kina Lu Chengju. Habang unti-unting tumitibay ang anyo ni Yi He, isang malakas na alarma ang umalangaw mula sa energy monitor sa tabi ng mga proctor.
Ang mga kagamitang iyon ay kayang subaybayan ang pagbabago sa lakas ng mga awakened combatant sa real time. Biglang sumipa sa pinakamatinding antas ang radiation levels, punong-puno na ang mga instrumento. Naningkit ang mga mata ng mga proctor habang mabilis silang naglabas ng makakapal na energy barrier upang ikulong ang umaalimpuyong lakas. Napasinghap ang mga manunood, at pagkatapos ay sabay-sabay na nag-ingay sa pananabik. Nakita mo yun? Iyon ang awakened form ni Yi. Anong klaseng bloodline yun? May nakakaalam ba? Taga First Academy ako. Sinasabi nilang classified as unknown, daw ang bloodline niya. Paanong unknown? Muling laminga si Yi nang marinig ang mga bulungan. Kaya pala, hindi pa alam ng mundong ito ang tungkol sa Imperial Megalodon. Ibig sabihin, wala pa ni isa rito ang nakakakilala sa bloodline na kanyang Jin Aisang. Samantala, muling damyugo ang ilong ni Shangguan. Ang radiation ay lumampas na sa kaya ng kanyang energy shield. Pinisil niya ang kanyang mga kamao, alam niyang kailangan na niyang tapusin ito agad. Sa isang sigaw, inaktibo ni Shangguan ang sarili niyang awakening. Isang nakakasilaw na aura ang sumabog mula sa kanyang kalamnan, habang ang gintong mga pattern ay naglalakbay sa ere na parang kidlat. May isang proctor na napabulong sa paghanga. Iyan ang Golden Simian King Bloodline. Tier 3 Royal Strain. Anong meron sa lungsod na to? Sumabog ang gintong liwanag sa katawan ni Shangguan. Sa isang nakabibinging sigaw, lumaki ang kanyang katawan hanggang sa halos 3 metro ang taas, tila isang gintong Diyos ng digmaan na nakatayo sa gitna ng ring. Nagpakawala siya ng isang napakalakas na suntok, ang galaw ay likido at parang ahas, ito ang Serpent Strike, isang nakamamatay na galaw mula sa kanyang namana na martial art na Form Intent Fist. Agad namang tumugon si Yi, humakbang pasulong gamit ang Mountain Break ang fist. Sumabog ang buong stadium, at tila sumabog na rin ang live stream. Grabe, sa wakas makikita na natin to. Pinaka-inaabangang sagupaan sa kasaysayan ng entrance exam, Yi. Wasakin mo siya, bro. Walang laban si Yi. Si Lu Chengju ang tunay na malakas. Na-master niya ang dalawang Xian Huang tier na teknik at dinurog ang isang tier 3 Royal Bloodline candidate, at hindi pa niya nilalabas ang buong potensyal ng bloodline niya. Huwag kalimutan, tier 3 Royal din si Shangguan. Kailangan pang mag-awaken si Yi mid-battle para lang matalo siya. Si Lu may tier 4 na dugo at mataas na. Mastery sa martial arts. Malamang ito na ang pinakamalaking hamon kay Yi. Tama, may punto ka. Hindi, kayang-kaya ni Yi to. Naglalagablab ang internet sa mga diskusyon. Sino ang mas malakas, si Yi ba o si Lu Chengju? Pero hindi na kailangang magtagal ang pagtatalo. Opisyal nang nagsimula ang semifinals ng Angking First Academy, Yi laban kay Lu Chengju. Sa mismong senadoryas ng referee, bumalot ang puting ulap kay Yi na parang bagyo. Kumulo ang kanyang aura habang agad siyang pumasok sa awakened bloodline state. Ang lakas na lumalabas mula sa kanya ay tumiklop sa mismong hangin sa paligid ng arena. Pero hindi natinag si Lu Chengju. Ang kanyang martial techniques ay hindi lamang malalakas, kakaiba ang mga ito, mailap, at halos imposibleng tamaan. Hindi sapat ang brute strength para makapuntos sa kanya. Ang mas nagpapanganib sa kanya ay ang matalas niyang pag-iisip. Alam ni Yi, kapag tumagal ang laban, siya ang dahado. Kaya napagdesisyonan niya, ibuhos ang lahat mula sa unang galaw. Manatiling walang emosyon si Lu Chengju. Malamig at matatag ang kanyang tinig na parang bakal. Tinitigan niya si Yi at sinabi, Yi, sana sapat ang lakas mo para seryosohin kita. Biglang naglabas si Yi ng makapal na singaw, binalot ang buong arena. Agad na nalito ang mga manunood, sa kapal ng ulap, wala silang makita. Agad namang nagdagdag ng tensyon ang host. Ang henyo ng pamilya Lu, si Lu Chengju, ay haharap sa dark horse ng taong ito, si Yi. Paano siya tutugon? Tignan natin. Ito na kaya ang bloodline awakening ni Yi. Hindi inalis ni Yi ang tingin sa anino ni Lu Chengju sa loob ng usok. Alam niyang hindi siya maaaring magpakampante. Mas mataas ang martial skills ni Lu Chengju kaysa sa kanya, at sa kanyang misteryosong mga teknik, kahit gaano kalakas ang brute force niya, mahirap siyang masaktan. Ang martial genius na ito ay may pambihirang battle IQ din. Kapag tumagal ang laban, lalo lang siyang mapapahamak.
Kaya kailangan niyang tapusin ito agad, isang suntok lang, walang pangalawang pagkakataon. Matinding enerhiya ang nag-ipon sa kanang kamao ni Yi habang inilulunsad niya ang mountain block ang fist. Hindi inasahan ni Lu Chengzhou na magiging ganoon ka-agresibo si Yi. Agad niyang kinross ang kanyang mga braso, kinokonekta ang martial energy para sa depensa. Pero sobrang bilis ni Yi, iniwan niya ang isang hanay ng mga after image sa harap ni Lu Chengzhou. Biglang nagpakawala si Yi ng malakas na sipa. Pinag-uusapan ito ng mga manunood. Gumamit ba siya ng panlilinlang? Hindi makapagsalita si Lu Chengzhou. Grabe, ang sabi niya suntok ang gagamitin niya, pero ang totoo parang bakal na latigo ang pinakawalan niya. Sa sandaling iyon, sumigaw si Yi, iwiniwas-iwas ang kamao at biglang lumitaw sa itaas ni Lu Chengzhou. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa matinding enerhiya. Hindi na matahimik ang mga manunood, nagsimula ang bulungan. Kawawa naman si Lu Chengzhou. Walang hiya si Yi. Panlilin lang ang gamit. Walang martial virtue. Pero sa martial combat, hindi kailanman dapat mag-alinlangan sa paggamit ng taktika. Muling natahimik si Luo Qingzhou, napilitan siyang ipako ulit ang kanyang mga braso sa harap bilang depensa. Hindi maiwasan ng mga manunood na mapigil ang hininga para sa kanya. Naku po, lubos na nawala sa tiyempo si Luo Qingzhou dahil sa galaw na iyon. Hindi ito ang oras para magpakita ng awa. Patuloy ang sunod-sunod na atake ni Yi, hindi siya binibigyan ng kahit kaunting pagkakataon para gumanti, parang punching bag na lang si Luo Qingzhou. Kitang-kita ng mga manunood na masyado nang mabangis ang paghabol ni Yi. Walang takas si Lu Chengzhou, pero ang sumunod na nangyari ay mas lalo silang nalito. Gumamit si Yi ng martial energy para itulak si Lu Chengzhou. Paatros. Hindi ba't binigyan niya ito ng pagkakataon na umatake pabalik? Pero sa susunod na segundo, ang sumalubong kay Luo Chengzhou ay ang kuko ng Imperial Magic Beast. Hindi siya tanga, hindi siya gagawa ng ganitong pagkakamali. Sa isang kisap mata, isang malakas na hangin na parang blade ang humawi papunta kay Luo Chengzhou, walang kahit anong awa. Napadilat si Luo Chengzhou, isang palm strike ito na may kasamang martial energy. Agad siyang tumalon pataas, magaan at elegante, animoy isang anghel na umiilag. Pagkatapos ay isang malakas na pagbagsak, nang ang mga kuko ay sumalpok sa kanyang defensive barrier. Muling lumitaw si Yi sa itaas niya, may mapanganib na ngiti sa labi. At ang kanyang mga kamay ay puno ng matinding enerhiya. Lu, huwag kang tatakas. At sumunod ang isang bagyo ng mababanggas na atake, parang lumaragas ang ulan. Nagsimula ng pagdudahan ni Lu Chengzhou ang sarili. Paanong hindi siya napapagod sa ganitong sunod-sunod na galaw? Nakakainggit ang stamina ni Yi. Habang siya naman, bagamat bihasa sa dalawang makapangyarihang teknik ng Cyanello martial arts. Hindi niya ito magamit sa kasalukuyan. Ang isa ay isang defensive secret technique mula sa Liu family, ang Illusory Shadow of Floating Flowers. At ang isa naman ay offensive technique, ang Mixed Yuan Jade Finger. Kung magagamit lang niya kahit isa sa dalawa, maaaring makawala siya sa walang humpay na atake ni Yi. Sa kasamaang palad, hindi siya binibigyan ng kahit anong pagkakataon. Kung magpapatuloy ito, siguradong matatalsak na lang si Lu Chengzhou mula sa entablado. Wala nang ibang pagpipilian si Lu Chengzhou kundi ang ilabas ang lahat. Biglang lumitaw ang isang balahibo sa kanyang kamao. Napasimangot si Yi nang makita ito. Ilalabas mo na rin ang alas mo, sa wakas. Isang mahabang huni ang umalangaw sa buong arena. Hudyat ng Bloodline Awakening, ang Netherworld Sparrow. Isang nilalang na mukhang tao na may pakpak ay pumaimbulog sa ere. At sa bawat pagaspas ng lilang pakpak nito ay lumulutang ang mga balahibo. Ito ang unang pagkakataon na inilahad ni Lu Chengzhou ang kanyang magical beast bloodline. Ang Netherworld Sparrow. Yi, mag-ingat ka. Hindi ko makokontrol ang lakas ko sa anyong ito, babala niya. Ngumiti si Yi, tila ito ang eksaktong hinihintay niya. Ayaw niya kasing gamitin ang buong lakas para lang sirain siya. Hanggang ngayon, halos 50% pa lang ng kanyang lakas ang ginagamit niya. Pero ngayon, ibubuhos na niya ang lahat. Gayunman, sa susunod na segundo, biglang lumitaw si Luo Qingzhou sa likuran ni Yi. Ginamit na pala niya ang Xian Huang martial arts technique. Ang Mixed Yuan Jade Finger, sa kanyang Bloodline Awakened state. Hindi siya nagpahuli.
Ang kanyang dugong nagmula sa Imperial Magic Beast ay pumukaw ng matinding sigla sa kanya. Sumigaw siya at inilunsad ang isang atomic explosion fist. Isang matinding pagsabog ang umalangaw-ngaw. Isang dambuhalang shockwave ang sumambulat sa likuran nila, yumanig sa buong arena. Napasinghap ang mga manunood. Ang lakas. Grabe, hindi ko na mabuksan ang mga mata ko. Napasinghap rin si Lu Chengju. Lumuwa ang kanyang mga mata at tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Pareho silang tila hindi nasaktan. Ngunit sa likod ni Yi, patuloy ang pagkislap ng matitinding kuryente. At ang lupa sa paligid niya ay nabiyak, animoy sapot ng gagamba. Nagsimulang magbago ang katawan ni Yi. Unti-unting binalot ng madilim na bughaw na kaliskis ang kanyang mukha. At ang kanyang bibig ay napuno ng mapanirang enerhiya. Naramdaman ni Lu Chengju ang matinding panganib at napaisip. Anong nangyayari? Ang anyong halimaw na ito ay tila nag-iipon ng lakas. Ang gulugod sa kanyang likod ay tumindig. Tila ba nag-iimbak ng matinding enerhiya? Dahan-daang lumipat ang enerhiyang iyon. Papunta sa bibig ni Yi. Hanggang sa ang buong gulugod niya ay nagliwanag sa bughaw na liwanag. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang isang beam ng atomic energy. Naglalabas ng nakakatakot na aura ng pagkawasak. Nakita ni Luo Qingju ang napakalakas na atake na papalapit sa kanya. Kaya't mabilis niyang tiniklop ang kanyang mga pakpak, at binalot ang sarili. Sa susunod na segundo, nilamon siya ng kakilakilabot na alon ng enerhiya. Sa sandaling iyon na buhay o kamatayan, na-activate ni Lu Chengju ang dugong Nether Phoenix. Lumipad ang di mabilang na itim na balahibo. Nagniningning sa liwanag na parang mga kristal, nang bumangga ang bughaw na particle beam sa mga lilang itim na balahibo. Tila ito'y napasalamin. Ang makapal na sinag ng liwanag ay nahati sa maliliit na sinag. Dahil sa mga balahibo, kumalat ang liwanag palabas mula sa itim na bilog, na naging anyo ni Lu Chengju, tumatalbog sa iba't ibang direksyon. Nang tila lalampas na sa arena ang mga sinag ng liwanag. Sinubukan ng mga taga-suri na pigilan ito. Pero huli na sila. Sa mismong sandaling iyon, isang gintong sandata ang bumalot sa buong arena. Lahat ng sinag ng liwanag na patungo sa labas ay biglang naglaho ng tumama sa gintong martial energy. Tila nilamon at nawala na parang bula. Ang gumawa nito ay ang alkalde ng Angking, Huang Qing. Sinubukan siyang batiin ng mga taga-suri. Ngunit itinaas niya lang ang kanyang kamay bilang hudyat na huwag siyang abalahin. Sabay sabing, manood kayo ng mabuti. Ngayon, isisilang ang pinakamalakas na top student sa kasaysayan ng Angking. Makalipas ang humigit kumulang 15 segundo, natapos ang atomic exhale. At si Lu Chengju ay samuka ng dugo. Ang kanyang dalawang pakpak na kulay ubing itim. Matapos ay reflect ang atomic exhale sa sukdulan. Ay ngayoy natunaw at wasak. Kung hindi dahil sa napapanahong paggamit niya ng teknikong enerhiya ng mandirigma. Ang floating Hua transformation, na muling nagtulak ng natitirang enerhiya palayo, baka hindi niya kinaya ang atake ni Yi. Mula nang siya'y ipinanganak, dala-dala na niya ang mabigat na inaasahan ng pamilya Liu. Sa ilalim ng matinding presyon ng pamilya, wala siyang naging pagpipilian. Kundi ang buuin ang reputasyon ng panganay na anak na babae ng pamilyang Liu. Sa sunod-sunod na laban, habang pinupuri siya ng iba bilang henyo at malakas, wala siyang interes sa mga titulong iyon. Marahil kahit siya mismo ay hindi alam kung bakit siya lumalaban. Sa katunayan, ayaw niyang makipaglaban. Ang pakikipagkumpetensya sa iba ay tila ganap na walang saysay sa kanya. Sinusunod lamang niya ang kagustuhan ng kanyang ina. Tahimik na sumusulong, pagod na pagod. Napakalakas niya, sa harap ng ganitong kalakas na kalaban. Natural lamang na matalo si Lu Chengju sa laban. Ako ang nagkamali. Yi, dapat mong kunin ang pagkakataong ito, tapusin mo na ako. Naisip ni Lu Chengju, marahang tumapak sa lupa, at pinukol ng palad si Yi. Ngunit hindi gumalaw si Yi. Nakatayo lang, tinanggap ang suntok ng buong buo. Nanlaki ang magagandang mata ni Lu Chengju sa gulat. Bakit hindi ka umiilag? Tinaas niya ang kilay habang nakatingin sa kanya. Lu Chengju, nasaan na ang fighting spirit mo? Mula pa sa simula ng laban, halatang hindi ka nagbibigay ng lahat. Seryoso mo ba talaga akong kinakalaban? Gusto kong manalo ng patas. Kaya ibigay mo sa akin ang buong atensyon mo. Kasabay noon, pinalo niya ang hangin.
At may bagzo ng hangin na tumama sa mukha ni Luo Qingju. Tinamaan si Lu Chengzhou at lumipad pa atros. Mabilis siyang sinundan ni Yi at inatake. Sunod-sunod ang kanyang mga kamao. Paulit-ulit na tumatama sa mukha ng kalaban. Itinaas ni Lu Chengzhou ang kanyang mga braso upang ipagtanggol ang ulo. Basag ang itsura, gulong-gulo. Sa isip niya, hindi pa ako kailanman pinakitunguhan ng ganito. Ngayon, sa harap ng daan-daang libong manunood sa livestream, siya ay pinagdidiinan sa lupa at marahas na binubugbog. Balak sana niyang ibigay na lang ang tagumpay sa kanya. Ngunit bakit siya patuloy na hinahabol ni Yi? Huwag mong suntukin ang mukha ko, hayop ka. Namula sa galit ang mga mata ni Luo Qingju at sumigaw. Pinakawala ng buong lakas para tanggayan palayo si Yi. Kumislap ang mga mata ni Yi sa apoy ng labanan. Inaasahan ang ganitong tugon. Kung ayaw mong masuntok sa mukha, lumaban ka ng seryoso. Umikot ang abo sa hangin. Habang isang pares ng higanteng pakpak na kulay ubing itim ang bamuka. Lumilikha ng malakas na bagyo. Ang marikit na mukha ni Lu Chengzhou ay may mga kakaibang, tila banyagang marka, habang sa kanyang likuran ay tumubo ang tila balabal na buntot na dilaw. Ang lakas ng kanyang chirp sword ay umalingaw sa buong larangan. Habang siya'y nagbagong anyo sa kanyang anyong halimaw. Pagkapasok niya sa kanyang beast form, si Lu Chengzhou ay lumitaw na malamig at kumpiyansa. Yi, gaya ng gusto mo. Tatalunan kita gamit ang pinakamalakas kong anyo. Isang dambuhalang pares ng ubing itim na pakpak. Ang biglang sumambulat sa ere. Lumilikha ng isang matinding bagyo. Ang mga mahiwagang marka ay kumalat. Ang walang kapintasang mukha ni Lu Qingju, habang ang kanyang mar-ingle na buntot na balahibo'y pumapagaspas sa likuran niya na parabang isang maharlikang kapa. Mula sa kaibuturan niya, isang matinis na hiyaw ng ibon ang umalingaw sa lahat ng direksyon. Ngumiti siya. Sa wakas, ipinakita mo na ang anyo mong hayop. Ngayon magsisimula na ang saya. Ayaw magpahuli, pinalaya niya ang buong kapangyarihan niya, ang katawan niya'y nabalot ng kumikislap na bughaw na enerhiya, bawat sandatay naglalabas ng puwersang atomika, na parabang isa siyang naglalakad na reaktor ng kapahamakan. Ito ang kanyang pagsasanib ng Godzilla Battle Template at pinatibay na sining ng pakikipaglaban, isang teknik na tinatawag na Nuclear Radiance Mode. Sa isang umaalingaw na pagsabog, sumabog ang lupa sa ilalim niya, at si Yi ay tumilapon na parang isang missile, diretso kay Lu Qingju. Gawin na nating totohanan ang laban. Hindi natinag si Lu Qingju. Bigla niyang ibinuka ang kanyang mga pakpak, hinigop ang mga nakapaligid na hangin. Bumuo siya ng isang buhawi na hugis imbudo, pinahiran ng enerhiyang malamulto na kayang lamunin ang lahat ng madampian. Nilamon ng umiikot na bagyo ang buong arena habang papalapit ito kay Yi. Hindi man lang siya kumurap. Tumalon siya paabant na parang torpedong tumutusok sa ghostly hurricane. Sa mismong pagpasok niya, isang dambuhalang atomic na pagsabog ang sumabog sa bughaw na liwanag. Binasag nito ang bagyo at siya'y sumugod ng hindi mapigilan, diretso kay Lu Qingju. Nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang mga kakaibang marka sa kanyang balat ay naging malalim na pulalilang. Sumigaw siya ng matinis, pinakawalan ng kapangyarihan ng kanyang dugo, spectral avian howl. Ang alon ng tunog ay bumaluktot sa mismong hangin, kumalat na parang shockwave sa buong arena. Agad siyang nilamon ng alon. Kumurap ang kanyang atomic armor, halos maglahos sa harap ng nakamamatay na dalas. Kung hindi dahil sa kanyang mataas na antas ng Godzilla-based na lahi, baka winasak siya ng sigaw mula sa loob. Pero teka, dalawa tayo sa sigawan. Akala mo ikaw lang ang marunong humiyaw. Isa-isang nagniningning ang mga buto sa kanyang gulugod. Umagos ang atomic energy sa kanyang katawan habang inaktibo niya ang kanyang pinakahuling galaw, atomic breath, full output mode. Sumiklab ang determinasyon sa mga mata ni Lu Qingju. Isinuko niya ang lahat ng depensa at ibinuhos ang buong lakas sa pag-atake. Ayaw niyang matalo, kailangang may manalo sa laban na ito. Pinakawalan niya ang kanyang ultimate technique, Jade Core Strike na pinagsanib sa lihim na sining ng kanyang dugo, ang Spectral Blood Lance. Isang maningning na haligi ng bughaw na enerhiya ang umuugong papunta sa kanya na tila banal na paghuhusga mula sa kalangitan. Kasabay nito, itinuro niya ang kanyang kumikislap na jade na daliri paaban, kinondensa ang pulalilang na enerhiya ng pagwasak.
Kasabay ng galit na galaw ng kanyang mga pakpak, inilusong niya ang kamay paaban, hiniwa ang papalapit na atomic beam. Ang dalawang mapaminsalang puwersa ay nagsalpukan sa ere. Nagpakawala ng isang napakalakas na pagsabog. Umalangaw-ngaw ang mga alon ng dalisay na enerhiya sa buong arena. At yumanig maging ang langit. Napasigaw ang host sa takot. Hindi ito maganda, ganyang uri ng kapangyarihan. Labis na para sa dalawang baguhang mandirigma. Sa labas ng arena, dumilim ang ekspresyon ng alkalde ng lungsod. Kumilos siya agad. Ang masaktan ng alinman sa dalawang halimaw na henyo ay magiging napakalaking kawalan hindi lang sa lungsod, kundi sa buong federasyon. Gene 3, Earth Pulse Barrier. Sa sigaw niya, lumindol ang lupa ng matindi. Tatlong napakalaking pader na bato. Panyanahanan ng kanyang battle aura. Ang sumabog mula sa lupa at bumagsak sa pagitan ng nagsasalpukang atake. Ngunit ilang sandali lang ang lumipas. Ang makakapal na pader ay nawasak. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang lumamon sa buong arena. Nagkagulo ang buong manunood. Grabe yung pagsabog. Hindi ba iyon ang pader ng alkalde? Oo, sinubukan ni Mayor Matt na pigilan yung banggaan. Kung hindi siya nakialam, baka tayo nadamay din sa pagsabog. Nakatayo ang alkalde sa gilid ng arena na balot ng usok. Madilim ang mukha, mabilis siyang nakarik. Naglabas ng 3 Earth Pulse Walls para mabawasan ang puwersa ng banggaan. Ngunit kinulang siya sa oras. Hindi pa man buo ang mga pader. Winasak na agad ang mga ito. Walang naiwan para hamarang sa buong lakas ng sagupaan. Sino ba ang makakapaghula na ang entrance trials ngayong taon ay maglalabas ng hindi lang isa, kundi 2 labis na makapangyarihang kalahok. Kung ang alinman sa kanila ay seryosong nasugatan, kahit pagbibitiw ay hindi sapat na kabayaran. Sa lupang ito, ang isang martial prodigy ay pinahahalagahan ng mga tao, higit pa sa kahit anong tanyag na personalidad. Sa gitna ng arena, muling nasugatan ng malubha si Lu Qingju. Dumadaloy ang dugo sa kanyang braso. Lumuhad siya, ang kabilang braso ay sunog na sunog. Ang dati niyang maringal na anyo ay wasak at duguan. Ganap nang naglaho ang kapangyarihan ng kanyang anyong hayop. Ngunit hindi siya sumusuko, kaya pa niyang lumaban. Doon siya biglang tinabihan ni Ihi. Nakatayo ito ng tuwid, hindi man lang nasaktan. Walang ni isang galos sa katawan. Napakabigat ng kaibahan. Nayanig si Lu Qingju. Alam niyang tumama ang huling atake niya. Bakit parang hindi man lang niya ito naramdaman? Tumingin ito sa kanya at casual na nagsalita. Kung hindi mo mailalabas agad yung nuclear radiation sa katawan mo, yari ka na. Nanigas si Lu Qingju. Tapos ay napasinghot, malapit ng maiyak. Hindi niya matanggap ang kawalan ng hustisya. Hindi ko ginustong lumaban ng ganito katindi. Bakit mo ako patuloy na pinipilit? Ito'y pang-aapi na. Lumuhad si Ihi, tumingin direkta sa mga mata niya. Talaga bang ayaw mong lumaban? O masyado ka lang matigas ang ulo para amining gusto mong manalo? Nararamdaman ko sa huling desperadong atake mo. Uhaw ka sa tagumpay. Hindi makapagsalita si Lu Qingju. Tama siya, sa sandaling iyon, ninais niyang manalo. Ang pagnanasang iyon ang nagpaubaya sa kanya. At nagpababa ng depensa. Pero, ano nga ba ang nangyayari sa kanya? Palagi niyang kinamuhian ang pakikipaglaban. Gusto lang niyang matalo agad, di ba? At gayon paman, sa huling sagupaan, may naramdaman siyang iba, isang hilaw pero nakakaadik na damdamin. Ang silakbo ng pakikipaglaban, hindi para sa iba, kundi para sa sarili niya. Dahan-daang inilagay niya ang kamay sa balikat ni Luo Qingju. Talo ka dahil masyado kang nalito sa gitna ng laban. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan. Sinipsip niya ang natitirang nuclear radiation mula sa katawan nito. Napatingin si Luo Qingju sa kanyang braso. Mabilis na gumagaling ang radiation at ang mga sugat. Tumingin ito sa kanyang mga mata at taos-pusong sinabi. Gayunpaman, ikaw pa rin ang pinakamalakas na kalabang hinarap ko. Kung magkakaroon man ng isa pang pagkakataon, gusto kitang muling makalaban. Walang abala, isang purong labanan. Namula ang pisngi ni Luo Qingju sa kanyang sinabi. Sa sandaling iyon, tuluyan nang naglaho ang usok sa arena. Lahat ng kamera ay nag-zoom in sa gitna ng entablado. Masisiglang sigaw ng host ang pumuno sa paligid. Nakatayo pa rin si E. Tapos na ang unang semi-final match. Panalo si E mula sa punching first high. Maya-maya lang, si Chujo naman ang nagtala ng tagumpay sa kanyang laban.
Ang huling salpukan ng Onching Trials. Ang Champions Duel ay magsisimula na. Yumangay ang boses ng host. Nakatakda na ang pinal na laban. Mula sa Onching First High laban kay Chujo, na mula rin sa Onching First High, sumirit ang dami ng manunood sa livestream. Halos umabot ng 500 milyon. Nagsimula na ang engranding pagtatapos ng Onching Tournament. Sa hudyat ng referee, nakatayo na si Chujo. Magkakapatong ang kanyang mga palad. Dahan-daang nabuo sa kanyang mga kamay ang isang nakakakilabot na mahabang espada. Hinudyas mula sa purong kapangyarihan ng kanyang bloodline. Cryoblade Manifestation. Ngumisi siya, sugod ka na. Bagamat katatapos lang niyang talunin si Lu Qingju, hindi siya kampante, sapagkat alam niyang ang talino sa laban ni Chujo ay maaaring pinakamataas sa lahat ng kalahok ngayong taon. Tumalim ang tingin ni Chujo. Umabant siya at inaktibo ang 7-star movement. Ang katawan niya'y lumabo, nag-iwan ng sunod-sunod na after-image. At sa isang kisap mata, naikas niya ang distansya sa pagitan nila. Whoosh! 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 Daan-daang yelong espada ang lumipad kay E. Mula sa lahat ng direksyon, isinara ang lahat ng posibleng daan ng pagtakas. Pero hindi siya natinag. Matamang sinusundan ng tunay na Chujo. Hindi mas satisfying yung durugan lahat ng nasa paligid. Pinisil niya ang kamao niya, ang mga kalamnan ay kasing tigas ng pinilipat na bakal. At ang malamig na bughaw na enerhiya'y sumayaw sa kanyang braso. Atomic Detonation Fist, ganap ng naka-charge. Sa isang suntok umuga ang lupa. Isang shockwave ng dalisay na atomic na puwersa ang sumabog palabas. Nilamon ang 10 metrong radius sa naglalagablab na nuclear energy. Napilitan si Chujo na umatras. Gamulong ang mga iniisip sa kanyang isipan. Hindi man lang siya nagtangkang hanapin ang totoong katawan. Binomba na lang niya ang lahat gamit ang sobrang lakas. Sa antas ng depensa ni Chujo, hindi siya kailanman makakayanan ang ganung atake ng harapan. Sa totoo lang, may iba pa bang kasing edad nila, na kayang makipagsabayan ng suntukan kay Yi at makalabas ng buhay. Tingnan mo lang ang nangyari kay Shangguan. Pero hindi ang tipo si Chujo na umaatres. Kung hindi uubra ang close combat, palalayain niya si Yi mula sa malayo. Bumulwak ang kanyang bloodline, Frostworm Awakening. Sumibol ang kristal na kaliskis ng dragon sa buong katawan niya. Ang mga mata niya'y naging gintong singkit. At 2 obsidian na sungay ang umusbong mula sa kanyang ulo. Sa kanyang likuran, isang dambuhalang frostworm ang sumigaw. Ang mga pakpak nitong mala-espiritu ay damilat ng malapad. Sumabog ang kanyang ice pulse. Humaluhihoy ang nagyayelong hangin sa buong arena. Bumuo ng dambuhalang mga spike ng yelo, na nagtipon-tipon sa anyo ng isang higanteng alon ng frost, na bumagsak patungo kay Yi. Grabe yun, nagpatawag lang siya ng bundok ng yelo mula kung saan. God tier ang bloodline niyang frostworm. Ang astig niya, ibagsak mo ang overlord na si Yi. Go, Ice Brother. Sa sandaling iyon, lubusang nabalot si Yi sa mabigat na yelo, na nilikha mula sa bloodline ni Chujo. Ngunit hindi nagpakakampan si Chujo. Hindi siya inosente para maniwalang tapos na ang laban. Bumigat ang kanyang paghinga. Ang pagpapakawala ng ganung antas ng kapangyarihan ng frostworm ay nagdulot ng matinding pagod. Biglang napasinghap ang mga tao sa paligid. Tingnan nyo, yung bundok ng yelo, natutunaw. Sa susunod na saglit, isang makinang na haligi ng bughaw na enerhiya, ang sumabog mula sa kailaliman ng yelo. Dumiretso pataas patungo kay Chujo. Si Chujo, bagamat laging alerto, ay hindi pa rin handa sa biglaang kontra-atake. Sa likas na reaksyon, nagpatawag siya ng haliging yelo mula sa lupa. Upang itulak ang sarili palayo sa landas ng sinag. Boom! Sumalpok ang atomic beam sa Examiner's Joint Energy Shield. Nagpabuga ng alon ng puwersa sa buong ibabaw nito. Mabilis na natutunaw ang napakataas na bundok ng yelo. Gumuho sa sarili nito sa ilalim ng nakakapasong init. Mula sa natutunaw na glacier, isang figurang bughaw ang lumitaw. Ang agos ng natunaw na yelo ay hindi man lang damaykit sa kanyang katawan. Naglaho agad dahil sa matinding init na nagmumula sa kanya. Bumalik siya, ganap ng gising sa kanyang Godzilla state. Dahan-daang huminga si Chujo. May pait sa kanyang mga mata. Ang agwat ng lakas nila ay tunay na nakakalula. Tumangala siya. Yi,
sabi niyang matatag. Tanggapin mo ito, ang huli kong tira. Ito na ang sukdulan ng aking martial arts. Dati ko pa ito inihahanda para kay Lu Qingzhou. Sa sumunod na sandali, isang dambuhalang espadang yelo ang nabuo sa mga kamay ni Chuzhou. Isang palatandaan na ganap ng nagising ang kapangyarihan ng kanyang bloodline. Naglalabas ang espada ng malamig na aura. Pinaghalo ng kaloobang kumakatok direkta sa kaluluwa. Soul Cleaving Sword Intent. Ang unang nakarik ay ang alkalde ng Anqing. Ang kanyang ekspresyon ay kasing gulat noong ginamit ni Lu Qingzhou. Ang Xianwang Technique, Sword Intent. Sa edad niya, hindi ka panipaniwala. Walang pag-aalinlangan. Pinagsikapan ni Chuzhou ang pagsayaw ng espada gamit ang lahat ng lakas niya. Tik-tik. Ilang patak ng maiinit na dugo ang bumagsak sa lupa. Naitaas niya ang braso sa tamang oras para harangin ang tama. Ngunit isang malalim na hiwa, hanggang buto. Ang dumaan dito, ngunit kumikislap ang sugat ng asol na liwanag. Ang laman ay kumikilos at nagsisimulang magpagaling. Siguro kung may mas mabuting espada ka, baka may tsansa ka. Namulat ng malaki ang mga mata ni Chuzhou, nagulat. Tumingin siya sa basag niyang espada at alam niyang talo na siya. Gaano ba talaga kalaki ang tsansa ko? Tanong niya sa sarili. Ngumiti siya ng may pagkapambihira. Medyo mas maganda kaysa tsansa ng isang sim. Na makuha ang babae. Umakyat si Chuzhou ng mga balikat, walang magawa. At itinaas ang kamay sa referee. Susuko ako. Tagumpay sa Anqing Finals ay kay Yi. Siya ang kampyon. Sulong, kapatid na I. Alam ko, iba ka talaga. Malakas si Chuzhou, pero si Yi. Walang laban. Sumabog ang chat sa livestream. Galing ni Yi, mula sa underdog hanggang sa alamat. Ito na ang tunay na Dark Horse arc. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Yi ang bumalot sa lahat ng media outlet sa lungsod. Mabilis kumalat ang balita. Noong nakaraang taon, siya ang huling-huli sa klase. Ngayong taon, tinambon niya ang nangungunang estudyante. At nakuha ang kampyonato, isang tunay na comeback story. At mas matindi, ang exam ngayong taon kaysa dati. Para maabot lahat, baka siya na ang pinakamalakas na martial champion sa kasaysayan ng Anqing. Marahil kahit kailan, sa labas ng stadium, umaalingaw-ngaw ang sigaw ng madlan na parang alon. Iye, 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 sa buong lungsod. At milyon-milyong nanonood sa livestream. Lahat ay saksi sa pagtatapos ng isang matinding 3 araw na digmaan. Ang kampyon ng ika-24 na martial entrance trials ng Anqing ay tuluyang lumitaw. Si Yi mula sa Anqing First High. Yi, balita namin ay galing ka sa likuran. Pumapangatlong lang ng huli. Ngayon na nakuha mo ang nangungunang pwesto. May gusto ka bang sabihin? Lumapit siya, matatag ang boses. Una, gusto kong pasalamatan ang aking guro. Nang nasa pinakamababa ako, hindi siya sumuko sa akin. Ang kanyang paggabay ang nagbigay sa akin ng lakas para lumaban. Sa harap ng livestream, pinunasan ng kanyang homeroom teacher ang luha. Damang-dama ang bigat ng pagkukulang. Paano niya hindi napansin ang ganitong talento hanggang malapit na ang exam? Hindi niya naramdaman na karapat-dapat siya sa papuri. At susunod, gusto ko sanang. Bigla, sa unang hilera ng mga nanunood, nagsimulang magwagayway ng malakas ang punong guro sa Yi. Itinaas niya ang 2 kamay sa hangin. Nagpakita ng malaking senadoryas na 2-0. 2 milyon, hihi. I promote mo ang aming paaralan. At bibigyan kita ng 2 milyong scholarship. Biglang kumislap ang mga mata ni Yi na parang mga simbolo ng dolyar. Gusto ko ring pasalamatan ang aking alma mater. At ang aming napakatalinong punong guro. Kung wala ang kanyang matalinong pamumuno, paano mararating ng Anqing First High ang ganitong tagumpay? At panghuli, gusto kong pasalamatan ang aking sarili. Sabi niya ng tapat, kung wala ang aking pagsisikap, walang tigil na dedikasyon, at walang kapantay na talino, hindi magiging posible ang lahat ng ito. Sinabi niya ito nang walang kahihiyan, seryoso ang mukha. Biglang lumitaw ang pamilyar na interface ng sistema. Nakakunot na mukha, binabati kita, host, nakuha mo ang titulong top scholar. Gantimpala, isang random template ability draw unlocked. Sandali, totoo pala ang titulong top scholar. Namutla si Yi, saka ngumiti. Kaya pala may achievement system din ang templo. Ang saya ng sorpresa na ito. Samantala, sa pasilyo ng stadium,
Napalibutan na si Ihi ng mga reporter. Pumapalibot ang mga kamera at mikropono sa kanya. Hihi, andito ka. Ang bigat ng pressure sa panalo mo sa taong ito. Paano ka mabilis na umunlad sa loob lang ng 6 na buwan? Mag-a-apply ka ba sa Capital Star University? Itinaas niya ang mga kamay, pagod na pagod. Pakiusap, tigilan niyo na akong habulin. Kailangan ko ng umihi. Ngunit isang taong mukhang sleazy ang sumunggab ng telepono sa harap niya, nakangisi. Mabilis na tanong, sino ang mas maganda sa pagitan ni Lu Qingju at kay Xiaoling? O mas on Qingguan ka ba? O baka si Chuzhou? Sorry, out na ako. Tumakbo siya na parang rocket. Walang panahon para sa mga kakaibang fan service interview. Pagkatapos niyang makatakas sa media, pumasok siya sa bakanting basketball court. Saka huminga ng maluwag. Nagliyab ang mga mata niya sa saya. Hindi pala isa lang ang template. Pwede pala akong mag-unlock ng marami sa sistema. Ang saya nito. Gustong-gusto ko. Biglang may kalmadong boses na lumabas mula sa likuran niya. Ihi, congrats sa pagiging top scholar. Natarante siya at lumingon. Inisip na reporter uli ang nakakita sa kanya. Inalis ng lalaki ang kanyang sombrero at ngumiti. Relax, hindi ako kasama ng media. Galing ako sa Capital Star. Pag-usapan natin ang mas lihim na bagay. Tulad ng gene lock. Nang inig siya, gene lock. Wala pa siyang na-unlock na gene lock. Lahat ng kapangyarihan niya ay galing sa monster. Templates. Pwede bang alam ng taong ito ang kanyang sikreto? Sino siya? Mula sa kaunting alaala niya ng orihinal na host. Isang beses lang nabanggit ang terminong iyon. Mula sa kanyang sinasabing ordinaryong ama. Kinuha ng lalaki mula sa kanyang bag ang isang file at sinabi. May ngiting mapang-akit, sabihin mo. Hindi ka ba curious? Ang tatay mo, isang ordinaryong taxi driver, paano kaya alam ng isang katulad niya? Ang tungkol sa isang bagay na tulad ng gene lock. Itinaas niya ang kilay. Sandali, baka pala ang tatay ko ay isang lihim na eksperto. Iniabot ng lalaki sa kanya ang file. Dahil sa iyong natatanging katayuan, inaprubahan ng Capital Star ang paglabas ng isang restricted na dokumento. Binuksan niya ito, at namulat ang kanyang mga mata habang binabasa. Project Prometheus. Noong una, ito ay isang nangingibabaw na puwersa sa Blue Stars Biological Gene Research. Pagkatapos ng isang classified incident, ang institusyon ay na-blacklist ng maraming bansa. Ang mga pangunahing mananaliksik ay naglikaw. Binura ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ang gene lock ay isa sa kanilang pinakaambisyosong eksperimento. Dahan-dahan niyang isinara ang file, napagtanto ang katotohanan ng malakas. Kaya pala inisip ninyo na ang tatay kong ordinaryong OL, na nagmamaneho ng taxi, ay isa palang senior researcher ng Prometheus. At ako, isa sa kanilang mga lihim na eksperimento, no? Pakiusap, huwag kang mag-alala. Banayad na sabi ng lalaki na naka-trench coat. Hindi nandito ang gobyerno para takutin ka. Nandito lang ako para ipaalam sa'yo. Bilang subject ng proyekto, may karapatan kang malaman ang katotohanan. Kitang-kita niyang natatakot si Ihi, na baka magpanik at gumawa ng bagay na pabaya. Nasa ilalim ka na ng isang pambansang cultivation program. Ang kaligtasan mo ang pinakamahalaga mula ngayon. Tinitigan siya nito ng walang emosyon. Bro, baka mas kalmado pa ako kaysa sayo ngayon, seryoso. Bigla namang nagbago ang ekspresyon niya. Lumipat sa mode na mayabang. Og, ang pagiging sikat ay isang paakit. Sobrang dami ng atensyon. Sobrang dami ng tanong. Talagang tungkol lang sa status ang lipunan, Kumatok ang lalaki. Pagkatapos ay lumiko at umalis nang hindi nagsalita pa. Pagkalabas niya, kinuskos niya ang mga kamay. Kumikislap ang mga mata. Siyempre, aalis na siya. Panalo na ito sa exam run. Top university offer, 2 milyong scholarship. Isang bonus na 800K, at pinaka-importante. Bagong template draw, fair na. Hindi siya nag-aksaya ng oras, pinatawag ang system interface. At pinindot ang draw. Alam niyang bihira ang mga legendary tier template. Katulad ng Godzilla, pero hindi niya maiwasang umaasa sa isa pang milagro. Lumitaw sa screen ang isang paikot-ikot na itim na vortex. Puno ng mabagsik na ugong at sumisigaw na mga alulong. Parang isang cursed vault na puno ng sinaunang mga halimaw. Nakanganga siyang tumingin. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas ang resulta.
D-Class Template. D-Class Template. Colossus Type Humanoid Bloodline Abilities. Sukat tumataas hanggang 60 metro. High Pressure Steam Emission. Evolutionary Path Proto-Giant Hybrid Compatibility 1%. Lumalakas ang kinang ng mga mata niya habang lumilipas ang bawat segundo. Kaya pala pwedeng magsama-sama ang template abilities. Kung pagsasamahin ko ang Colossus Type Humanoid at ang Berserker Emperor Mothra, hindi ba ako ang tunay na hari ng mga halimaw? Samantala, sa loob ng isang tahimik na villa, Brother Hulong, sinabi mo ba na tatanggihan mo lahat ng iyong mga misyon? Tama, kanselahin lahat sa schedule ko. Isinara niya ang tawag. Ang natitirang tunog sa silid ay mahina mula sa isang TV broadcast. Huminga ng malalim si Wulang. Sinimulang kumalabog ang kanyang hintuturo sa redwood table ng ritmo. Tap, 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 nabuo ang isang hukay sa lugar na tinamaan ng daliri niya. Ang kanyang nakababatang kapatid, si Huapang, ay nawawala na ng mahigit kalahating buwan. Ang search team na ipinadala sa Mystic Zone ay bumalik ng walang dala, kahit isang bangkay ay wala. Bilang isang batikang mangangaso ng mga ipinagbabawal na mundo, hindi na kailangan ni Huolong ng kumpirmasyon, patay na ang kanyang kapatid. Mas malala pa, nilinis na ang lugar. Walang bakas, walang kamalian. Ngunit hindi rin bumalik ng walang dala ang rescue team. Sa huling kilalang lokasyon, nakakuha sila ng mga sample, at lumabas sa pagsusuri ang mga bakas ng nuclear radiation. Hindi iniurong tingin ni Huolong sa screen ng TV. Pinapalabas dito ang mga footage mula sa Onching Martial Finals. Naniwala ang imahe, si Ihi na nagpapakawala ng matinding asul na sinag ng atomic breath. Manyo, bulong niya, sabi ko sa'yo, huwag kang pumasok sa ilalim ng lupa, itigil mo na ang buhay na yan. Bakit hindi ka nakinig bago pumanaw si nanay? Pinanggako niya sa akin na aalagaan kita. Ngayon, hindi ko na nga makita ang katawan mo. Pumikit siya, dala ng bigat ng dalamhati at pagkakasala. Pagkatapos, inanunsyo ng tagapagsalita sa TV ang panalo. Si Ihi ng Anching First High. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata. Pula ang mata at napakalma na tila patay. Isang bihirang henyo siya, walang duda. Siguradong tatawagan siya ng Capital Star University. Pero sayang, hindi na nila makikita kang mag-enroll. Ngayong araw, plano niyang pumasok sa isang Mystic Zone para subukan ang kanyang bagong teorya na pinagsasama ang Godzilla Template at Colossus Type Template sa aktwal na laban. Ngunit habang naghahanda siya, nakatanggap siya ng hindi inaasahang liham mula kay Chujo. Nilalaman nito, Ihi, ayon sa Capital Research Institute, may bagong Mystic Rift na nakatakdang magbukas ngayon. 3:00 ng hapon sa Red Tree Mountain. Sa labas ng angking, ang tinatayang antas ng panganib ay si Class. Nabalak kong imbestigahan. Gusto mo bang makipag-team? Chujo, hindi tungkol sa Mystic Zone ang unang reaksyon ni Ihi. Hindi, nagulat siya. Si Chujo ay nagpapadala pa rin ng liham na sulat kamay sa 2024. Kasabay ng kanyang cosplay na swordsman. At luman niyang paraan ng pagsasalita. Nagsimula na siyang magtanong ng seryoso. Baka transmigrated na pala siya rin. Pagsapit ng 3:00, ang dating bakanting Red Tree Mountain ay napuno na. Mahigit 1,000 mandirigma ang dumating. Kabilang ang mga elite warriors at mga high-tier na organisasyon. Sa paanan ng bundok, nagkita sila ni Chujo, na ngayon ay may nakasabit na espada sa kanyang baywang. Hey, lalo kang tumibay. Nagulat siya sa talas ng mga pandama ni Chujo. Pagkatapos ng lahat, ginamit niya ang ilan sa premyong pera upang bumili ng ilang gene serums na nagtulak sa kanyang Colossus Template Compatibility hanggang 35%. Oo, isa lang itong D-class na halimaw. Pero mabilis itong lumaki at mabilis kumilos. Sulit na sulit. Habang naghihintay sa pagbukas ng rift, nag-usap ng casual ang dalawa. Sabi mo, Chujo, anong universidad ang tina-target mo? Capital Star University. May kakaiba sa tono ni Chujo. Nang sinabi niya ito, napansin niya pero hindi tinanong pa. Ngumiti na lang siya at sumagot. Mukhang magiging kaklase tayo. Biglang nag-uumapo ang tao sa paligid nila. Nagbubukas na ang Mystic Rift. Isang matinis na sigaw ang umalingaw mula sa rift. Sa sumunod na sandali, isang dambuhalang ibon na may 3 baluktot na ulo at itim na mga balahibo
Ang pilit na sumingit ng kalahati palabas ng portal. Hanggang dito na muna mga kazens ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Hihi. Sana po ay nagustuhan ninyo, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, i-like at i-share ang ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta.